Nanalo ako sa loterya ng 1 bilyong piso. Muntik na akong sumigaw sa tuwa. Nang biglang lumamig ang lahat, ang biglang pagbagsak, ang malupit na tingin ng madrasta kong si Samantha, ang aking tatay na si Arthur na nakahiga sa dugo. May butas ang dibdib, parang kahapon lang nangyari. Muling isinilang ako. Bumalik noong 1 buwan bago sumiklab ang virus ng zombie. Bumalik sa panahong nagkukunwaring mabait ang masamang babaeng iyon, noong kontrolado niya ang tatay ko, sa nakaraang buhay. Nang dumating ang apokalipsis, ang kaunting supply na inipon namin ni tatay ay naging puhunan ni Samantha. Ang sakit at puot na nararamdaman ko ay nagliliyab pa rin sa dibdib ko ngayon. Napabalik ako sa realidad. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ko. Sa pamamagitan ng French window ng sala, nakita ko si Samantha na inaalok si tatay ng isang mangkok ng sabong manok na may peking matamis ng ngiti. Sa hindi nakakaalam, iisiping napakaalaga niya, pero masyado kong alam kung anong mga mapag-imbot na pag-iisip ang nasa ilalim ng maskarang iyon. 1 bilyon, ito ay biyaya mula sa langit. Ang tanging pagkakataon ko para bumangon at maghiganti. Pinilit kong kumalma, mabilis ang isip ko, noong nakaraang buhay, kahit saan kami magtago, sa huli ay nalusob pa rin kami. Hindi naligtas ang lupa, ang tanging paraan ay ang karagatan. Kailangan kong bumili ng superyate at gawin itong isang kuta sa dagat na kayang depensahan, atakihin, at mag-imbak ng supply para protektahan kami ni tatay. Bilang lang sa daliri ang taong pinagkakatiwalaan ko sa mundong ito, ang matandang kasama ni tatay na si Marcus at ang anak niyang si Caleb ang tanging pagpipilian ko. Si Caleb ang kababata ko. Mula pagkabata, sinusunod niya lagi ang sinasabi ko. At sina Marcus at tatay ay magkapatid sa hirap at ginhawa. Solid, nanginginig ang kamay ko. Tinawagan ko si Caleb. Mabilis akong nagsalita. Nanginginig na, isinawalat ko lahat. Ang muling pagsilang. Apokalipsis, plano ni Samantha? At idiniin ko na kailangan nilang magkita agad ni Marcus. Dahil ito ay tungkol sa buhay naming lahat. At binaba ko ang tawag. At pinunit ko ang sertipiko ng panalo sa loterya. Pagkatapos ay nagmadali akong pumasok sa banyo at i-flush ito sa drain. Hindi ko maaaring malaman ni Samantha ang kahit anino nito. O hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na baligtarin ang mga bagay. Sa hapon, sinabi ko na kailangan kong mamili. At nakipagkita kay Caleb at Marcus sa isang tahimik na tea house. Ibinahagi ko ang bawat detalye ng sakuna mula sa aking nakaraang buhay. Mula sa mga kakilakilabot ng pagsiklab ng virus, hanggang sa masasamang gawa ni Samantha, wala akong itinago. Si Caleb ay natulala, dilat ang mga mata sa gulat. Ngunit walang kahit na anino ng pagdududa. Matapos ang isang sandaling katahimikan, tumango siya ng seryoso. Ang walang kondisyong tiwalang ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang supply sa apokalipsis. Nagkunot noo si Marcus at inubos ang isang buong sigarilyo. Malakas niyang hinampas ang mesa at sinabing lubos siyang maniniwala sa akin. Sabihin mo lang kung ano ang gagawin. Inilabas ko ang simpleng plano na naiguhit ko ng maaga at ibinahagi ang ideya ng pagbili ng yate at gawin itong isang kuta. Agad na nagdesisyon si Marcus. Handa siyang gamitin ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya para mag-imbak ng mga supply at armas. Si Caleb naman ay nagboluntaryo para sa teknikal na gawain. Pangakong gagawin ang yate bilang isang hindi masusukong kuta. Nagkasundo kaming tatlo at napagkasunduan na kumilos ng hiwa-hiwalay. Iningatan naming mahigpit na kumpidensyal at hindi umimik kahit kataga. Pagdating ko sa bahay, ang eksena sa sala ay nagpaloko sa akin sa loob. Si Samantha ay nakasandal malapit kay tatay. Nagkukunwaring nagmamalasakit habang binabasa ang ledger ng pamilya. Ngunit nakikita ko ang pandaraya sa kanyang mga mata. Alam ko, malapit na siyang magsimulang maglipat ng mga ari-arian. Sa aking nakaraang buhay, ganyan niya pinatuyo ang pamilya at tuluyan kaming iniwan. Binola niya si tatay hanggang sa pumayag at lumingon pa para hingin ang aking opinyon. Pinigilan ko ang aking galit at nagkunwaring wala akong pakialam. Hindi pa oras para ilabas ang aking mga baraha. Kailangan kong maghintay hanggang sa makakalap ako ng sapat na ebidensya para sirain ang kanyang reputasyon. At pagkatapos ay palayasin siya ng tuluyan. At pagbayarin siya sa kanyang ginawa sa aking nakaraang buhay. Sa hating gabi, nakahiga ako sa kama. May hawak akong kutsilyo ng prutas sa aking kamay. Ang malamig na talim ay nagpapanatili sa akin na alerto. Ang trahedya ng aking nakaraang buhay ay hindi na maulit. Sa buhay na ito, gagamitin ko ang 1 bilyong piso na ito para palakasin ang bawat linya ng depensa at gagawin ang lahat para protektahan si tatay at pabayarin si Samantha ng dugo. 1 buwan na lang bago ang apokalipsis. Masikip ang oras. Bawat hakbang ay dapat matatag at walang awa. Walang dapat pagkakamali. 2 araw na mula nang ako'y muling isilang. Humingi ako ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan para humanap ng mapagkakatiwalaang pribadong investigador. Binayaran ko siya ng malaki para bantayan si Samantha 24/7 at subaybayan bawat galaw niya. Totoo nga, sa loob lang ng 3 araw, bumalik ang investigador na may mahalagang impormasyon. Si Samantha ay nakipagtulungan na sa isang estranyo, nagbebenta ng ilang antigong pintura ni tatay sa mababang presyo, at palihim niyang inayos ang papeles para sa bakanting apartment sa bayan, at ang bumili ay kamag-anak ng lalaking iyon. Iningatan ko lahat ng ebidensya,
nang hindi siya agad ibinubulgar. Upang harapin ang isang taong magaling magkunwaring gaya ni Samantha, kailangan mong magbigay ng isang tiyak na suntok. Walang pagkakataon para siya ay makipagtalo o lumaban. Sa hapunan, nagkunwari akong biglang may gusto at iminungkahi kay tatay na i-cash out namin lahat ng aming assets para bumili ng yate at maglayag sa buong mundo. Alam ko na ang proposal na ito ay tiyak na makakagalit kay Samantha. Gaya ng inaasahan, lumiwanag agad ang mga mata ni Samantha. Ibinaba niya ang kanyang chopstick at sumali sa usapan. Nakikita ko ang pakana sa likod ng kasayahang iyon. Hindi talaga niya gustong maglakbay sa mundo. Gusto lang niyang makakuha ng mas maraming assets. Medyo naguluhan si tatay sa bigla kong ideya. Pero dahil sa sabay naming pangungumbinsi, sa wakas ay pumayag na siya. Nagsimula pa siyang gumawa ng listahan ng mga assets. Nakikitang ganito si tatay na walang alam. Nakaramdam ako ng galit at sakit ng loob. Tahimik akong nangako na pabilisin ang mga bagay. Hindi ko pwedeng hayaang magtagumpay ang pakana ni Samantha. Samantala, si Caleb ay may progress din. Binawasan niya ito sa 3 superyati na akma sa pangangailangan namin. Isinama niya kami ni Marcos sa daungan para tingnan ang mga ito. Ang unang 2 ay masyadong maliit. Hindi sapat ang kanilang storage para sa supplies. O hindi sapat ang lakas ng kanilang hull. Hindi nila kayang labanan ang atake ng mga zombie. Tinanggihan namin agad ang mga ito nang walang pagdadalawang isip. Pagkatapos ay nakita namin ang ikatlong yate na may 5 kubyerta. Kaming 3 ay humanga. Agad kaming nahook. Ang yate ay may malawak na hull na may sapat na storage space sa ibaba. Sapat para sa lahat ng supplies namin. Ang itaas na kubyerta ay napakalaki at maaaring gawing defense at lookout platform. Bukod dito, ang hull ay gawa sa high-strength steel. Higit pa ito sa inaasahan namin. Perpekto ito para gawing kuta sa dagat. Kumatok si Caleb sa hull. Sinuri ito ng mabuti at binigyan kami ng green light. Sinabi niyang tatawagan agad ang tech team para palakasin muna ang hull. Pagkatapos ay mag-install ng buong sistema ng depensa. Ipinangako niyang gagawin itong ligtas at handa sa laban na base. Ipinangako rin ni Marcos na kukuha agad ng pondo. Gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon para ma-secure ang mga channel. Kailangan naming bumili ng armas at gasolina ng maaga. Kapag dumating na ang apokalipsis, hindi na makakatulong ang pera. Kaya dapat maghanda ng maaga. Sa pag-uwi, nakatanggap ako ng tawag mula sa investigador. Sinabi niyang baliw na baliw si Samantha sa pag-check ng asset liquidation. Inilink pa niya ng palihim ang bank card ni tatay sa kanyang phone. Desperado siyang makuha ang pera. Ngumiti ako ng malamig. Ang isda ay nakain na sa pain. Ngayon hintay na lang nating hilahin ito. Pero habang pinapanood ang dumidilim na langit sa labas, hindi ko maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa. Mahigit 20 araw na lang bago ang apokalipsis. Pag-convert ng yate, pagkuha ng supplies, pagtitipon ng ebidensya, lahat ay urgent. Magagawa ba namin lahat bago sumabog ang outbreak? Hindi ko na naisip pa. Nagdilang matigas ako at sinabi sa sarili ko, kailangan kong magawa ito. Para malaman ang buong larawan ng mga ari-arian ng pamilya, at para tuluyang talunin si Samantha. Sinabi kong kailangan kong kalkulahin ng eksakto ang gastos sa pag-aayos ng yate at hiniling ko kay tatay na mag-imbentaryo ng lahat ng pangunahing ari-arian, kasama ang mga deposito, antigo, at real estate. Walang kahit isang detalye ang dapat makaligtaan. Kasabay nito, sinadya kong iwan ang kontrata ng paglilipat ng ari-arian ni Samantha para sa bakanteng bahay na aksidenteng natagpuan sa pintuan ng kwarto ni tatay. Kinuha ni tatay ang kontrata at tiningnan ito ng ilang sandali. Namumutla ang mukha at pagkatapos ay namumula. Mahigpit na nakaikom ang kanyang mga labi. Pero matigas pa rin niyang ipinagtanggol si Samantha. Sinasabing baka misunderstanding lang ito at baka may pumilit sa kanya na pumirma. Nakita ko ang pagdududa at kawalan ng paniwala sa mga mata ni tatay. Kaya hindi ko na pinilit. Sa halip, sinamantala ko ang pagkakataon na magmungkahi ng hapunan ng pamilya ng gabing iyon at inimbita ko rin si Samantha para malinawan ang mga bagay-bagay. Sa hapunan, nagbihis si Samantha na parang anghel at pagkaupo niya, nagpanggap siyang biktima. Sinadya niyang lumikha ng ilusyon na galit ako sa kanya at gusto lang niya ng tahimik na buhay. Sinubukan pa niyang umiyak para maawa at sa huli ay iminungkahi na ibigay sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Sinusubukang makuha ang buong kontrol sa pera. Sa panonood ng kanyang kaawa-awang pag-arte, naramdaman ko lang ang pagkasuklam. Tamang-tama na ang oras. Oras na para ilantad ang kanyang tunay na kulay. Inilabas ko ang aking telepono at pinaandar ang recording mula sa pribadong investigador. Malinaw na naitala ang usapan ni Samantha at ng estranyo. Bawat salita ay binabalak na nakawin ang mga ari-arian at iwan kaming mag-ama sa panahon ng apokalipsis. Pagkatapos, inilatag ko sa mesa ang mga talaan ng transaksyon ng kaligrapiya at mga sertipiko ng paglilipat ng ari-arian. Ang ebidensya ay matibay. Walang puwang para siya ay tumanggi. Namutla si Samantha. May takot sa kanyang mga mata. Nauutal, hindi makabuo ng buong pangungusap. Sinubukan pa rin niyang magtalo na siya ay pinagbintangan. Pero tiningnan ni tatay ang lahat ng ebidensya sa harap niya. Naalala ang kanyang yumaong asawa
at malakas na hinampas ang mesa na may pulang mga mata. Sa wakas ay sumabog ang kanyang pinipigil na galit at pagkadismaya. Itinuro niya si Samantha at sinigawan siyang mag-empake ng gamit at umalis. Pinutol ang lahat ng ugnayan. Ayaw na siyang makita kailanman. Nang tuluyang matanggal ang kanyang maskara, tigil na ang pag-arte ni Samantha. Tinitigan niya ako, puno ng lason ang mga mata. Halatang galit na galit dahil sinira ko ang kanyang mga plano. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang silid, nagtapo ng ilang gamit sa bag, at umalis ng gabing iyon. Sa panonood ng kanyang anino na nawawala sa dilim, nakahinga ako ng maluwag, pero hindi ako naging panatag. Kilala ko si Samantha, siya ay maliit at mapaghiganti, at hindi niya ito basta-basta pakakawalan. Kailangan nating maging mas maingat sa mga susunod na araw. Talagang ayaw sumuko ni Samantha. Kinaumagahan, pumunta siya sa pintuan agad. Umiiyak at sumisigaw, pinipilit na makita si tatay. Sinubukan pa niyang pilitin ang pagpasok sa bahay. Patuloy siyang gumagawa ng eksena at ginugulo kami. Sa kabutihang palad, handa si Marcus at maagang dumating para magbantay. Hinarang niya siya mismo sa pintuan. Si Marcus, puno ng awtoridad, ay malamig siyang binalaan. Kung maglalakas loob siyang gumawa ng gulo muli, ilalahad niya ang kanyang mga paglilipat ng ari-arian at pakana laban sa pamilya Lin. Sisiguraduhin niyang wala ng lugar siya sa lungsod na ito. Si Samantha ay natakot sa presensya ni Marcus. Namutla ang kanyang mukha. Bumulong siya ng ilang sumpa sa kanyang hininga. Sa huli, hindi siya naglakas loob na gumawa ng mas maraming gulo at tahimik na umalis. Ngayong nasolusyonan na si Samantha pansamantala, kaming apat ay opisyal na bumuo ng isang pangkat ng kaligtasan. Hinati namin ang trabaho at buong-buo kaming naghanda para sa apokalipsis. Ako ang namamahala sa pangkalahatang koordinasyon, gumagawa ng detalyadong plano para sa pagbabago ng yate at listahan ng supply. Inilista ko ang bawat bihirang mapagkukunan na naalala ko mula sa aking nakaraang buhay. Mula sa pagkain, gamot, at pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa mga kasangkapan at kagamitan walang naiwan. Si Caleb ay nakatuon sa teknolohiya. Nakipag-ugnayan siya sa isang profesional na grupo para palakasin ang katawan ng barko at mag-install ng sistema ng depensa at kagamitan sa pagsubaybay sa ilalim ng tubig upang masiguro ang kaligtasan ng yate. Si Marcus naman, ginamit ang kanyang mga koneksyon at ari-arian. Bumili siya ng mga armas, gasolina, at gamot. Ito ang mga pangunahing pangangailangan para mabuhay sa apokalipsis. Kailangan nating mag-stock ng marami ng maaga. Si tatay ang namamahala sa likidasyon ng lahat ng ari-arian. Kino-convert niya ang mga stocks, real estate, lahat sa pera at supplies. Ito ang magpupondo sa ating mga paghahanda. Sinabi ko kay Caleb ng tiyak na install ang balat na panlaban sa epekto at kanyon ng tubig. Nakita ko kung gaano kadestruktibo ang mga zombie noong nakaraang buhay ko. Ang ordinaryong depensa ay walang silbi. Kailangan nating gawin itong walang pero. Isinulat ni Caleb ang lahat. Sinabi rin niya na mag-install siya ng infrared na alarma at panoramic na pagbabantay. Ito ang gagawing hindi malulusob ang yate. Kaya hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa seguridad. Nahirapan si tatay sa likidasyon ng mga ari-arian. Ang ilang stocks ay biglang umabot sa daily limit, kaya mahirap ibenta sa ngayon. Sobrang pagkabalisa niya kaya nagkasugat sa kanyang bibig. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga dating kasamahan. Pagkatapos ng ilang araw na pagtakbo, sa wakas ay naliquidate niya ang lahat ng ari-arian. Nakalikom siya ng malaking halaga ng pondo. Nang makita ko ang mga bagong puting buhok sa gilid ng ulo ni tatay, nasaktan ang puso ko. Noong nakaraang buhay ko, napakabata ko at pinaldusa ko siya ng sobra. Sa buhay na ito, ako naman ang magpoprotekta sa kanya. 20 araw na lang bago ang paglaganap ng virus. Ang bawat isa ay sobrang abala sa trabaho. Halos walang oras para magpahinga. Araw-araw kong sinusuri ang listahan ng mga supply. Nang paulit-ulit, si Caleb ay nananatili sa daungan na nangangasiwa sa pagbabago ng yate. Si Marcus ay tumatakbo sa paligid na nagko-coordinate ng mga resources. Si tatay ay abala sa pag-aayos ng mga truck upang maghatid ng mga supply. Nang makita ang lahat na nagtutulungan para mabuhay, mas gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit paminsan-minsan ay naaalala ko ang masamang tingin ni Samantha noong siya ay umalis at hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Pakiramdam ko lang ay babalik siya para magdulot ng gulo. Ang pag-aayos ng yate ay nasa kritikal na yugto. Si Caleb at ang kanyang tech team ay nagtatrabaho araw at gabi. Halos nakatira na sila sa daungan, hindi tumitigil. Pumupunta ako sa daungan kada 2 araw para tingnan ang progress. Tuwing pumupunta ako, may bago. Sa pagkakataong ito, nang dumating ako, ang katawan ng bangka ay pinalakas ng 2 makapal na layer ng bakal. Lahat ng bintana ay pinalitan ng bulletproof na materyales. Hindi na kailangan mag-alala sa pinsala mula sa pag-atake ng zombie. Sa kubyerta, ang mga manggagawa ay nag-install ng autokanyon at kanyon ng tubig. Sinabi ni Caleb na may mga espesyal na upgrade sila sa kanyon ng tubig. Maaari itong ihalo sa pepper spray. Mas magiging epektibo ito laban sa mga zombie. Ang ibabang kabina ay ginawang sealed na storage room at medical bay. Ang ventilasyon at waterproofing ay top-notch. Ang storage room
ay nakazone sa iba't ibang lugar. Sa ganoon, magiging madali ang pag-aayos ng supplies mamaya. Nagdaragdag pa sila ng kagamitan sa medical bay. Ang mga basic diagnostic tools at first aid supplies ay nasa lugar na. Sapat na para sa karaniwang gasgas at pinsala sa apokalipsis. Ang paghahanda ni Marcus ay maayos din. Nakakuha siya ng maraming baril, bala, at riot gear sa pamamagitan ng special channels. Nag-stock din siya ng diesel at gasolina na tatagal ng mahigit 1 taon. Nakaimbak muna sila sa isang nakatagong bodega sa daungan. May bantay para mapanatiling ligtas. Si tatay naman, nag-ayos ng ilang supplier. Bumili siya ng maramihan ng compressed biscuits, delata, bigas, harina, mantika, at iba pang pangunahing pangangailangan. At lahat ng uri ng pampalasa. Ang bodega ay punong-puno. Sa pagtingin ko pa lang ay gumagaan na ang loob ko. Ako ang inatasan na kumuha ng gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Upang hindi maghinala, sinabi ko na para sa benepisyo ng kumpanya. Bumili ako ng maraming antibiotics, painkiller, bendahe lahat ng uri ng gamot, pati toilet paper, sanitary pads, maiinit na damit, mga mahahalagang bagay. Sa pagbabayad, biniro ako ng may-ari ng tindahan, nagtatanong kung nagbubukas ako ng supermarket. Tumawa na lang ako, hindi ko man lang pinahalata. Nang gabing iyon, nang lumabas ako ng bodega, pagkatapos suriin ang mga supply, madilim na habang naglalakad ako sa isang tahimik na eskinita. Parang may sumusunod sa akin. Ang nakakatakot na pakiramdam na may nanonood ay nagpaigting sa akin. Binilisan ko ang aking lakad nang hindi ipinapahalata. Sinamantala ko ang isang blind corner at biglang umikot. Malabong may nakita akong pamilyar na figura na sumilip si Samantha iyon. Nanlumo ang puso ko. Siyempre siya iyon. Hindi pa siya sumusuko. Mukhang sinusubukan niyang alamin kung saan naming itinago ang mga supply namin. Naghihintay na nakawin ang mga ito. Hindi ko siya hinarap. Nagkunwari akong hindi siya nakita. Patuloy na naglakad. Paglabas ko lang ng eskinita ay inilabas ko ang aking telepono para tawagan si Caleb. Sinabihan ko siyang mag-install agad ng mas maraming kamera at infrared na alarma sa paligid ng yate at ng bodega. At magpaturo ng 2 tao na mag-shift sa pagbabantay. Kailangan nating maging ganap na handa. Pagkatapos mag-phone, tumingin ako sa napakadilim na langit. Nanlamig ang aking mga mata. Kung maglakas loob si Samantha na magdulot muli ng problema, hindi ko siya papakawalan. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang ating plano ng kaligtasan. 10 araw bago ang pagsiklab. Ang pag-aayos ng yate ay halos tapos na. Lahat ng pasilidad ay nasubukan na. Kailangan lang isakay ang mga supplies sa yate at gawin ang panghuling paghahanda. Sinimulan naming dalhin ang mga supplies ng paunti-unti. Sina Caleb at tatay ang humawak ng inventaryo at rehistrasyon. Inimbak ang pagkain, gamot, at armas sa iba't ibang kabina. Naglagay din kami ng kontrol ng klima sa silid-imbakan para hindi mabasa at masira ang mga supplies. Sinuri ko ang bawat kabina ng isa-isa para masiguradong gumagana ang depensa, tubig, kuryente, at komunikasyon. Nagdagdag si Caleb ng desalinator ng tubig at solar panel. Kahit maubos ang gasolina, maaari pa rin naming matugunan ang pangunahing pangangailangan sa tubig at kuryente. Nalulutas nito ang 2 pinakamalaking problema sa pamumuhay sa dagat. Pagod ngunit determinado, sinabi niya sa akin. Sa ganitong paraan, maaari tayong manatili sa dagat ng mga taon, walang problema. Habang si tatay ay nag-aayos ng mga supplies, natuklasan niya na nagtabi ako ng isang kahon ng gamot para sa mga bata at maiinit na damit. Nagtataka siya at tinanong kung bakit. Naisip ko ang mga inosenteng bata na nagdurusa sa apokalipsis mula sa dati kong buhay. Sumakit ang puso ko. Sinabi ko kay tatay na ang mga bata ang pinakamasama ang kalagayan sa apokalipsis. Kung makatagpo tayo ng mga batang nakaligtas, tutulungan natin sila hanggat kaya natin. Ang kabutihang ito ay para mabawi ang mga pagsisisi mula sa dati kong buhay at para manatili ang huling bahagi ng pagkatao sa apokalipsis. Parehong naantig sina Marcus at Caleb sa aking mga salita. Agad na nagpasya si Marcus na magtabi ng mas maraming supplies. Sabi niya, gaano man kalupit ang apokalipsis, hindi natin pwedeng mawala ang ating konsensya. Kaya mag-ipon pa tayo. Maaari nating tulungan ang mga mapagkakatiwalaang nakaligtas na makatagpo natin. Alam nating lahat kung gaano kalupit ang pamumuhay sa apokalipsis. Ngunit walang sino man sa atin ang gustong mawalan ng tuluyan ng ating pagkatao. Ang pag-unawang ito ay nagpapalapit sa atin. Ngunit ang ating kabutihan ay hindi nagbigay sa atin ng kapayapaan. Nang gabing iyon, may napansin si Caleb na kakaiba sa surveillance si Samantha ay madalas na naglilipana sa paligid ng daungan kamakailan. Kumikilos siya ng kahina-hinala. Nakipag-ugnayan din siya sa mga kahina-hinalang tao. Nagkumpulan sila sa isang sulok, bumubulong ng palihim. Malinaw na, ang gusto niya ay ang ating yate at ang mga supplies. Gusto niya kaming tambangan bago kami umalis, at nakawin ang lahat ng kailangan namin upang mabuhay. Agad naming pinaigting ang seguridad. Namigay si Marcus ng armas sa lahat. Matiyagan niyang tinuruan ako at si tatay kung paano gumamit ng baril. Mula sa paghawak hanggang sa pagpuntirya at pagbaril,
Pinagtulungan niya kami sa bawat hakbang. Ini-upgrade ni Caleb ang alarm system, pinalawak ang saklaw nito. Kapag may lumapit sa loob ng 100 metro sa yate, tumunog na ang alarm sa sabungan. Dumating ang gabi, at naging tahimik ang daungan. Ang panganib ay nagtatago sa mga anino. 3 araw na lang bago tumama ang virus. Mukhang payapa ang syudad, pero may tensyon sa ilalim. Ramdam mo ang pagkabalisa sa hangin. Hating gabi, kami 4 ay nasa yate pa, naghahanda. Pag-check ng inventaryo, kalibrasyon ng gamit, walang pwedeng pagkakamali. Pagkatapos, umalarma ang infrared na alarma ng yate. Pinunit ang katahimikan ng gabi. Si Caleb ay tumakbo sa cockpit at tiningnan ang feed. Malinaw na ipinakita ng screen si Samantha na sinusundan ng 4 na malalaking lalaki na sumisilip sa bakod ng daungan. Diretso patungo sa yate. Bawat isa sa kanila ay may crowbar o kung ano. Wala silang magandang bala, pero handa kami. Mahigpit na hinawakan ni Marcus ang kanyang baril. Mata ng agila, nakalok at puno. Kaming mag-ama ni tatay ay nagtago sa pinto ng kabina. Mahigpit ang mga armas. Huminga kami ng malalim, naghihintay. Si Caleb ay nasa cockpit, handa na pindutin ang sistema ng depensa. Di nagtagal, umalingaw-ngaw ang mabibigat na yapak. Ang mga lalaking may crowbar sinubukang buksan ang hatch. Nayanig ito dahil sa lakas. Nang malapit na nilang masira, unang sumugod si Marcus. Ginamit ang kanyang pagsasanay sa mga espesyal na puwersa upang mapaibaba ang 2 sa kanila sa segundo. Hindi rin nagpahuli si tatay. Ginamit ang kanyang pagsasanay sa hukbo upang makipagbuno sa isa sa kanila. Nakita ni Samantha na lumalala ang sitwasyon. Alam niyang nasira ang plano. Umikot siya at sinubukang tumakbo. Pero nakapag-set na ako ng ambush sa likuran. Hinadlangan siya. Maputla at nanginginig. Sinubukan pa rin niyang mag-bluff at magbanta. Puno ng takot at lason ang kanyang mga mata. Tiningnan ko lang siya, walang emosyon. Sa nakaraan kong buhay, ang ginawa niya sa akin at kay tatay ay 100 beses na mas malupit kaysa rito. Malamig kong binalaan siya. Kung magdulot pa siya ng gulo, ibibigay ko siya sa pulis at pababayarin siya sa lahat. Alam ni Samantha na seryoso ako. Sobrang takot, hindi na nagtagal ng 1 segundo pa. Mabilis siyang lumabas ng daungan. Nakita ng natitirang 2 na tumakas ang kanilang kasama at nawalan ng lakas ng loob. Mabilis silang pinabagsak ni Marcus. Tinawagan namin ang seguridad ng daungan at iniabot ang mga lalaki. Tapos ang krisis. Pagkatapos noon, humigpit kami. Inilipat namin ang yate sa pinakatagong lugar magdamag. Pinatay lahat ng ilaw at naghintay na lumayag. Sa ilalim ng kapayapaan ng syudad, palapit ng palapit ang anino ng apokalipsis. Kinabukasan, nagulat ang balita sa TV ng isang nakakabahalang bagay. Nagkaroon ng hindi kilalang pag-atake sa maraming lugar. Ang mga biktima ay naging lubhang agresibo, at ang sinumang nakagat nila ay magpapakita ng parehong sintomas. Ang ulat ay hindi malinaw, sinusubukang papanatilihin ang publiko na kalmado. Ngunit alam kong sigurado na ang virus ng zombie ay nagsimula ng kumalat. Ang countdown ng apokalipsis ay nasa huling yugto na. Agad kong tinawagan si Marcus, Caleb, at si tatay, na sinasabi sa kanila na iwan ang lahat at magmadali sa daungan upang sumakay sa yate. Walang oras na sayangin. Nang tumuntong si tatay sa yate, nakatayo sa kubyerta, tinitingnan ang pamilyar na tanawin ng lungsod. Ang kanyang mga mata ay komplikado, puno ng pag-aatubili. Ito ang lugar kung saan siya nanirahan sa buong buhay niya, na may napakaraming alaala. Ngayon kailangan niyang tumakas para sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng ginhawa na malaya sa si Samantha at pagmamahal sa kanyang bayan, pati na rin ang pag-aalala sa paparating na sakuna. Tinapik ni Marcus si tatay sa balikat at tiniyak sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga mata na sinasabi na hanggat sila ay buhay, may pag-asa, at kapag tapos na ang apokalipsis, babalik silang magkasama. Habang si Caleb ay gumawa ng huling pagsusuri sa lahat ng kagamitan ng yate, kinumpirma na ang makina, sistema ng depensa, at komunikasyon ay maayos lahat. Binigyan niya ako ng isang pistola at itinuro sa akin kung paano ito gamitin. Iginigiit na dalhin ko ito palagi para sa proteksyon. Habang hindi pa lubusang madilim, itinuro ni Marcus kina tatay at ako kung paano bumaril mismo sa kubyerta. Ito ay isang kasanayang kailangan para mabuhay sa apokalipsis. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag nakikipag-usap sa mga zombie, kailangan mong magpuntirya sa ulo. Sa pamamagitan lamang ng pagsira ng utak mo sila mapipigilan ng tuluyan. Maliban kung talagang kailangan. Huwag basta-basta magpaputok. Ang mga putok ay makakaakit ng mas maraming zombie at ilalagay tayo sa nakamamatay na panganib. Paulit-ulit kaming nagsanay ni tatay hanggang sa makuha namin ito at pagkatapos ay nagpahinga. Dumating ang gabi at ang lungsod ay sumabog sa kaguluhan. Sa malayo, ang mga hiyaw at sigaw ay umalingaw-ngaw. Sunod-sunod, sinira ang karaniwang kapayapaan. Nagsimulang lumitaw ang mga zombie sa daungan din. Ang kanilang mga galaw ay matigas. Nag-aapuha patungo sa mga tao, isang nakakatakot na tanawin. Nang walang pag-aatubili, nag-utos akong maglayag. Pinaandar ni Caleb ang makina, at dahan-dahang lumayo ang yate mula sa daungan, patungo sa malalim na dagat. Habang kumukupas ang tanawin ng lungsod, alam ko nakatakas lamang kami sa panganib sa ngayon. Lahat kami ay nakahinga ng maluwag nang umalis ang yate sa daungan. Napatumba kami sa kubyerta. Walang nagsalita. Mabigat ang hangin. Habang pinapanood ang lungsod na nawawala,
magkahalo ang aking damdamin. Ang lugar na iyon ay nagtaglay ng aming mga tawanan, alaala, ngunit ngayon ito ay naging impyerno. Sinalanta ng mga zombie. Sumandal ako sa rehas at sinabi kay Caleb na tumuloy sa silangang tubig. Sa dati kong buhay, narinig ko na sa silangang tubig ay mas maraming supply at mas kakaunting zombie. Isang medyo ligtas na zona sa apokalipsis. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nakarinig kami ng malalayong hiyaw ng tulong, mga desperado at nagmamadaling boses. Tumingin kami sa direksyon ng tunog at nakita ang isang maliit na bangka na puno ng mga nakaligtas. Kumakaway sila, namamalimos ng tulong. Ang takot at pagkadesperado ay nakaukit sa kanilang mga mukha. Nakita ito ng mabait na puso ni tatay at agad na sinabi, "Pigilan ang yate, isakay sila." Sabi, "Mga buhay sila at hindi natin sila maaaring balewalain." Ngunit pinigilan ko si tatay, nakakaramdam ng kawalan ng magawa sa loob. Sinabi ko sa kanya na limitado ang espasyo at hindi natin kayang isakay ang ganoon karami at mas mahalaga, hindi natin alam kung mayroon bang infected. Paano kung may zombie sa kanila? Lahat tayo ay nasa panganib at hindi mabilang na madugong aral mula sa dati kong buhay ang nagturo sa amin na sa apokalipsis. Hindi ka maaaring magtiwala sa mga estranghero. Sumang-ayon si Marcos, sabi ay brutal ang kaligtasan at kailangan nating unahin ang ating sariling kaligtasan. Bago ang iba pa, nagtalo si tatay at iginiit na iligtas sila. Ngunit biglang may nagkagulong hiyaw mula sa maliit na bangka. Tumingin kami, may isang nakaligtas na biglang sumugod. Kinagat ang katabi niya ng mabangis. Malinaw na infected, naging zombie. Nagkaroon ng kaguluhan sa maliit na bangka. Ang ilan ay naipit sa dagat dahil sa takot, habang ang iba ay lumaban ngunit nakagat. Ganap na kaguluhan. Di nagtagal, nawalan ng balanse ang bangka at tuluyang tumaob. Mga mahihinang hiyaw at ungol na lang sa ibabaw. Tapos katahimikan. Natahimik kami at namutla ang mukha ni tatay, nakayuko, na natiling tahimik, puno ng pagkakasala at kawalan ng magawa. Alam kong masama ang pakiramdam niya, ngunit ito ang katotohanan. Ang pinakamatibay ang nabubuhay. Ang malakas lang ang nakakaligtas, walang puwang ang awa. Tinapik ni Caleb ang balikat ko, matatag ang mga mata, tahimik na inaalo ako. Tiningnan ko ang tatlo sa tabi ko, at hindi maiwasang malungkot. Ito ay simula pa lamang. Naglayag ang yati patungo sa malawak na karagatan. Akala namin magkakaroon kami ng sandaling katahimikan. Biglang sumigaw si Caleb, halata ang takot sa boses niya. Itinuro niya ang radar screen, at sinabing may nakitang maraming target, dire-diretso sa amin. Tumakbo kami papunta sa tulay. Nakatitig sa mga pulang tuldok sa screen, bigla akong nalungkot, may masamang pakiramdam. Habang papalapit ang mga target, pinalaki ni Caleb ang screen. Napasinghap ang lahat. Walang makapagsalita dahil sa gulat. Ang mga gumagalaw na target ay mga zombie lumulutang sa tubig. Nagmutate ang mga katawan nila. May sapot na tumubo sa pagitan ng mga daliri nila. Nagsisagwan ang mga paa nila sa kakaibang anggulo. Hindi sila mabilis, pero may nakakatakot at walang tigil na determinasyon. Dahan-dahang lumalapit sa yate. Walang nag-expect na ang mga zombie ay mag-evolve para mabuhay sa karagatan. Akala namin ang karagatan ay ligtas na kanlungan sa apokalipsis na naglalayo sa amin sa mga zombie. Pero ngayon, hindi na ligtas ang dating ligtas na lugar. Biglang nagpanik ang lahat. Walang oras para mag-isip. Kailangan naming kumilos agad. Sinigawan ko si Caleb na buksan ang kanyon ng tubig at sinabi kay Marcos na maghanda sa pagbaril. Kinuha ni Marcos ang baril niya, tinutukan ang papalapit na mga zombie at pumutok. Tumagos ang bala sa ulo ng mga zombie. Bumulwak ang madilim na berdeng likido, tumalsik sa tubig at mabaho. Pero napakaraming zombie. May nahulog at pumalit naman ang iba. Hindi namin sila mapatay lahat kahit anong pilit namin. Mabilis na inayos ni Caleb ang direksyon ng yate. Sinubukan niyang iwasan ang kuyog. Binuksan din niya ang kanyon ng tubig. Isang malakas na agos ng tubig ang pumutok patungo sa mga zombie. Pinalipad ang marami sa kanila. Pansamantalang napabagal ang paglapit nila. Hiniling ko kay tatay na tulungang palakasin ang rehas at suriin ang mga depensa. Kumuha ako ng bakal na tubo. Tumayo ako sa gilid ng kubyerta para di makasampa ang mga zombie. Ilang zombie, gamit ang alon, umakyat sa katawan ng yate. Kinamot nila ang kubyerta gamit ang matutulis na kuko. Nakapagpapangilabot ang tunog na nagawa nito. Magkasamang nagtrabaho kami ni Caleb na parang makina. Pinutol niya ang braso ng isang zombie gamit ang kutsilyo. Sinamantala ko ang pagkakataon at binasag ang ulo nito gamit ang tubo. Isa-isa naming pinatumba sila sa dagat. Pagkatapos ng kalahating oras na mabangis na labanan, sa wakas ay naalis namin ang kuyog na mutant zombie. Mabilis na lumayo ang yate mula sa mga zombie. Pero nang tumingin ako sa tahimik na dagat, may kirot sa aking tiyan. Nag-evolve ang mga zombie. Mas nakakatakot pang panganib ang haharapin namin. Matapos makatakas sa mga mutated zombie, hindi kami nangahas na maging kampante. Naghiwalay kami para linisin ang battlefield. Si tatay at ako ay nag-scrub ng kubyerta para tanggalin ang mansya at dumi ng zombie. Ang amoy ay nakakasuka, pero kailangan naming tiyagin. Si Caleb ay yumuko, malapit sa railing para tingnan kung may sira. Mabilis niyang natagpuan ang ilang gasgas. Walang seryoso, pero kung iiwan,
maaaring magdulot ng problema sa bandang huli. Kumuha siya ng mga gamit at inayos agad. Siya ay mabilis at magaling. Lalong lumiit ang noo ni tatay habang tinitignan ang mga supply. Mabigat ang kanyang boses dahil sa pag-aalala. Ang laban na iyon ay gumamit ng maraming bala. Ang muling pag-stock ay magiging mahirap. Tinitigan ko ang dagat na wala sa pag-iisip. Bumalik sa akin ang isang alaala mula sa aking nakaraang buhay. May isang abandonadong rig sa mga tubig na ito. Noong unang araw ng apokalipsis, may mga taong nakahanap ng gasolina doon. Sinabi ko agad sa lahat ang tungkol dito. Iminungka kong puntahan namin ito at tingnan. Baka makakuha tayo ng gasolina at iba pang supply. Tumango agad si Marcus. Nagboluntaryo siyang manguna sa pagpunta sa rig. Kung tutuusin, siya ay dating miyembro ng Special Forces. Mas magaling siya sa mga emergency. Mabilis na pumunta ang yate sa rig at pagdating doon, si Marcus at Caleb ay nagsuot ng protective gear. Dala ang armas, sumakay sila sa rig para tingnan. Si tatay at ako ay nanatili sa yate bilang bantay. Pinagmasdan naming mabuti ang rig. Pagkatapos ng mga 10 minuto, dumating ang boses ni Marcus sa radyo. Sinabi niya na may gasolina pa sa rig, pero may ilang zombie sa loob. Nasiraan ako ng loob. Sa kabutihang palad, nakarinig kami ng mga putok pagkatapos. Tapos, narinig namin ang boses ni Caleb na nagsasabing, ligtas sila. Nagtulungan sila ng maayos at naalis ang mga zombie. Isinakay nila ang gasolina sa mga lalagyan na dala nila at ibinalik ito sa yate. Sa nakakagulat, nakakita rin sila ng mga kahon ng hindi expired na compressed biscuits sa storage room. Magandang bonus iyon. Nakita na ang gasolina at supply ay napuno. Huminga kami ng mas maluwag. At least hindi tayo mauubusan ng gasolina sa lalong madaling panahon. Pero ang kakulangan ng bala ay kailangan pa ring ayusin agad. Patuloy sa paglalakbay ang yate. Tahimik ang dagat pero may panganib na nag-aabang sa ilalim. Biglang, may sunod-sunod na malakas na tunog na bumagsak sa katawan ng barko. Lalong lumakas ang mga panginginig. Nagmamadali akong pumunta sa kubyerta para tingnan. Isang grupo ng itim na isda ang bumubunggo sa bangka. May mga makamandag pa na tumatalon sa kubyerta. Kung saan sila dumampi, agad na may butas na nabubulok. Napuno ng masangsang na amoy ang paligid. Agad ko silang nakilala. Mga isdang mutate na kontaminado ng virus. Napakalason. Isang dampi lang. Malaking disgrasya na. Sumigaw ako na lumayo ang lahat sa gilid. Sabay sabi ko kay Caleb na buksan ang kanyon ng tubig. Mabilis na pinatakbo ni Caleb ang mga kontrol. Isang malakas na agos ng tubig ang tumama sa mga isda. Sinusubukang itaboy sila. Kinuha ni Marcus ang mga molotov na inihanda namin. Sinindihan ang isa at inihagis sa kawan. Sumabog ang apoy sa tubig, pumatay ng maraming makamandag na isda. Isang patong ng patay na isda ang lumutang sa ibabaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang ligaw na makamandag na isda ang tumalon mismo sa tabi ng paa ni tatay. Nasagi ang braso niya, agad na naging pula at itim ang sugat. Kitang-kita ang pagkalat ng lason. Bumagsak ang puso ko, blanko ang isip ko. Lumalaban sa takot, hinila ko si tatay. Kinuha ang antidote para gamutin ang sugat. Buti na lang marami kaming inihandang gamot. Matapos ang emergency treatment, huminto ang paglala ng sugat ni tatay. Bumalik ang kulay niya, at okay na siya. Simula noon, naging mas maingat kami. Nag-install si Caleb ng pinong proteksyon na lambat sa paligid ng yate magdamag para maiwasan ang panibagong atake ng mga mutant na nilalang. Minarkahan ko ang mapanganib na tubig na ito sa mapa. Paalala sa lahat na iwasan ang mga ito. Tumingin sa braso ni tatay, tahimik akong nanumpa, na maging mas maingat. Huwag nang hayaang masaktan muli ang sinumang malapit sa akin. Ang sariwang tubig ng yate ay nauubos na. Kung hindi tayo makakuha pa agad, magkakaroon tayo ng tunay na krisis sa tubig. Salamat sa alaala ko noong nakaraang buhay. Naalala ko ang isang isla na walang tao na hindi kalayuan dito. Mayroon itong natural na bukal na may malinaw at maiinom na tubig. Kaya iminungkahi ko na pumunta tayo doon para kumuha ng tubig. Para ligtas. Si Marcus at Caleb ay sumakay sa bangka para mauna mag-espiya. Matapos kumpirmahing walang mga zombie, pumunta kami sa Pampang. Ang isla ay luntian, sariwa ang hangin. Malayo sa kontinenteng puno ng zombie. Batay sa naalala ko, natagpuan namin ang bukal sa wala pang oras. Lahat kami ay tuwang-tuwa, matamis at malinaw ang tubig. Kinuha namin ang aming mga lalagyan at nagsimulang kumuha. Si tatay at Marcus ay nanatili malapit sa bukal para magtayo ng kampo. Naglinis ng ligtas na lugar. Si Caleb ay nag-aayos ng kagamitan sa komunikasyon. Sinusubukang makakuha ng anumang signal mula sa labas. Samantala, kumuha ako ng mga kasangkapan at pumunta sa kagubatan. Naghahanap ng nakakain na ligaw na berry at gulay para mag-imbak ng pagkain. Ang kagubatan ay makapal sa damo at mga palumpong. Maingat akong sumuot, pumipitas ng mga berry na alam ko. Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang set ng mga yapak. Ang mga yapak ay may matatalim na gilid at kakaibang hugis. Hindi sila mukhang tao o mukhang mula sa alinmang hayop na kilala ko. Malaki rin sila, malinaw na hindi magiliw. Naninigas ako at hindi nangahas lumalim. Bumalik ako sa daang pinanggalingan ko. Sinabi ko sa iba ang tungkol sa mga yapak. Lahat ay naging seryoso. Nawala ang magaan na kapaligiran.
Hindi alam kung anong nilalang ang nagtatago doon. Kailangan naming itigil ang mas malalim na paggalugad sa ngayon at patibayin ang kampo at manatiling alerto. Hindi namin maaaring magpakampante sa apokalipsis. Ang hindi kilala ay palaging pinakamapanganib. Kaya pagkatapos malaman na may panganib sa isla, agad kaming nagtayo ng mga bitag ng babala sa paligid ng base namin. Nagbaon kami ng mga pampasabog, nagtali ng mga linya ng babala, at gumawa ng masusing paghahanda sa depensa. Lahat ay naka-arms at nagpapalitan sa pagbabantay, hindi maglakas loob na magpahinga kahit isang segundo. Nang gabing iyon, may mahinang ungol mula sa kagubatan, kasabay ng kaluskos ng mga dahon, papalapit, agad kaming nagtipon, naghanda at humanda sa laban. Sa kabutihan, unti-unting nawala ang ungol at lumipas ang gabi ng walang insidente. Kinaumagahan, bumangon kami upang tingnan, at nakita naming sira-sira ang mga bitag. May ilang pilak na kaliskis na naiwan sa lupa. Ang mga kaliskis na iyon ay matigas at matatalim, na may metalikong kinang sa mga gilid. Malamig ang pakiramdam nito sa paghipo. Inakala kong iniwan ito ng hindi kilalang nilalang kagabi. Malamang na isang uri ng mutated na nilalang. Dapat matigas iyon. Kailangan naming tasahin ang banta. Kaya nagpasya kaming pumunta ng mas malalim sa kagubatan para mag-imbestiga. Sa pagtulak sa makapal na halaman sa loob ng kagubatan, sa wakas ay nakita namin sila isang grupo ng malalaking, may kaliskis na halimaw. Nababalot ng pilak na kaliskis at may ulong parang butiki. Tinitigan nila kami ng matatalim at matutulis na mga mata. Kahit na mukha silang sobrang agresibo, hindi nila kami inatake. Nanatili lang silang nakaalerto. Nang makita ito, si Marcos, likas na itinaas ang kanyang baril para takutin sila. Pinigilan ko siya agad. Napansin ko na ang mga may kaliskis na nilalang ay may malinaw na mga sugat na may bakas pa ng impeksyong viral. Inakala ko na biktima rin sila ng virus, hindi mga halimaw na gustong manakit sa amin. Nanatili kaming nakatitig sa kanila ng ilang sandali. Marahil naramdaman na wala kaming masamang intensyon. Dahan-dahang lumiko ang mga may kaliskis na nilalang at naglaho sa kailaliman ng kagubatan. Napabuntong hininga kami ngayon, ngunit alam namin na hindi ligtas ang isla. Pinanood ko kung saan nagpunta ang mga may kaliskis na nilalang. Bigla kong naisip, sa halip na mag-ingatan sa isa't isa, bakit hindi subukang bumuo ng symbiotic na relasyon sa kanila? Sa apocalypse na ito, mas maraming tulong, mas mataas ang tsansa. Ang mga may kaliskis na ito ay malalakas. Kung makakasama natin sila, tiyak na tataas ang tsansa natin. Sinabi ko ang ideya ko sa lahat. Nag-alinlangan sina Marcos at tatay, pero si Caleb ay pumayag at gustong subukan kasama ako. Dinala ko si Caleb sa loob ng kagubatan, upang mamitas ng mga halamang nakakabawas ng pamamaga at sakit. Sa base, pinakuluan namin ang mga ito para gawing pamahid. Pagkatapos, dinala namin ang pamahid pabalik sa kagubatan, at natagpuan ang mga may kaliskis na nilalang. Noong una, sobra pa rin silang maingat, umuurong kapag nakikita kami. Dahan-dahan kong inilapag ang pamahid para ipakitang hindi kami banta. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang pinakamalubhang na sugatan ay maingat na lumapit at inamoy ang pamahid. Parang naramdaman nito ang epektong pangpagaling at nag-aalinlangang ipinahid ang sugat nito rito. Nang mailapat ang pamahid, lumabas ang pagre-relax nito at nawala ang pag-iingat sa mga mata nito. Nang makita ito, lumapit din ang iba. Pinayagan kaming maglagay ng pamahid. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumaba ang pag-iingat ng mga may kaliskis at nagsimulang magdala sa amin ng sariwang isda sa malalim na dagat. Regular ko silang pinapakain ng mga tirang butil at unti-unti kaming nagtitiwala sa isa't isa. Samantala, inayos din ni Caleb ang ilang kagamitang pangkomunikasyon at hindi sinasadyang nakakuha ng mahinang signal. Binanggit ng signal ang ilang ligtas na zona sa mainland, pero hindi malinaw ang eksaktong lokasyon at kondisyon. Nang malaman ito ni Tatay at Marcos, lalo silang nagnais na makabalik sa mainland. Nag-usap sila ng pribado at nagplanong kunin ang ekstrang speedboat para mag-scout sa mainland, naghahanap ng mga nakaligtas at supply. Si Tatay at Marcos ay agad na nagsabi kina Caleb at sa akin tungkol sa kanilang ideya na bumalik sa mainland para mag-scout. Agad ko itong tinutulan. Ang mainland ay puno na ngayon ng mga zombie. Ito ay lubhang mapanganib. At ang signal na iyon ay malabo. Hindi natin alam kung totoo ang safe zone. Ang pumunta doon ng padalos-dalos ay parang pagpapakamatay. Hindi ko sila hahayaang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Pero hindi kumibo si Marcos. Sabi niya, siya at si Tatay ay parehong veterano. Sa mga panahong ganito, tungkulin nilang maghanap ng mga nakaligtas. At gusto rin nilang malaman ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung makakahanap sila ng safe zone, hindi lang sila magkakaroon ng mas magandang lugar, kundi lahat tayo ay hindi na makikipag-alon sa dagat at magkakaroon ng matatag na tayuan. Nag-away kami ni Marcos, walang umaatras. Ang tensyon ay napakakapal. Nasa gitna si Tatay, nahati ang loob. Naunawaan niya ang aking mga alalahanin.
pero nakita rin niya ang punto ni Marcus. Noon, nagmungkahi si Caleb ng isang kompromiso. Hayaan sina tatay at Marcus na sumakay ng maliit na bangka upang mag-scout sa malapit na baybayin. Iwasan ang looban, manatili sa tabi ng baybayin. Kami ni Caleb ay mananatili sa isla. Bantayan ang base at alagaan ang mga armored creature. Mag-update araw-araw sa pamamagitan ng satellite phone. Kung may panganib, bumalik agad sa isla. Nag-aalala pa rin ako, pero naunawaan ko kung bakit ganoon ang naramdaman ni na tatay at Marcus. Alam kong desidido na sila, walang silbi ang makipagtalo, kaya ako ay nag-atubiling pumayag. Pagkatapos noon, mabilis akong naghanda ng sapat na supply, armas, at gamot para sa kanila. Binalaan ko sila sa lahat ng posibleng panganib. Paulit-ulit kong sinasabi na mag-ingat sila. Kung may magkamali, umurong at bumalik, huwag magpakabayani. Kinaumagahan, pagsikat pa lang ng araw, umalis na sina tatay at Marcus sakay ng bangka tungo sa baybayin ng mainland. Kami ni Caleb ay naiwan sa desyertong isla. Pinapalakas ang depensa ng base, sinesurvey ang mga bitag at armas, habang inaalagaan araw-araw ang mga may kaliskis na nilalang. Pinapanatili ang marupok na simbiotikong relasyon. Sabay, nagbabantay kami sa kagamitan pang komunikasyon. Naghihintay ng balita mula sa kanila. Pero sa ikalawang araw, pagkalipas nila, biglang nawalan ng koneksyon ang satellite phone. Kahit anong gawin ni Caleb, hindi na bumalik ang signal. Nataranta ako. Dumagsa sa isip ko ang mga kakilakilabot na haka-haka. Natakot ako na baka inatake sila ng mga zombie o nakatagpo ng ibang mutants. Pinilit ako ni Caleb na kumalma. Sabay sabing interference lang siguro. Sinabihan niya akong huwag masyadong mag-isip, pero hindi ko maiwasang mag-alala. Tinitigan ko lang ang radyo, nagdarasal na bumalik ang signal. Nung halos mabaliw na kami dahil sa nawalang komunikasyon, biglang may gumalaw sa dalampasigan. Lumapit mula sa malayo ang malakas na tilamsik ng tubig. Nagmadali kaming pumunta sa dalampasigan para tingnan. Isang kuyog ng mutated na isda, infected ng virus, ang sumugod sa buhangin, papalapit sa base namin. Parang yung toxic fish na sumalubong sa yate namin dati. Kami ni Caleb ay dumampot ng armas at sumali sa laban. Pinatrigger ni Caleb ang mga flame trap na inilatag namin. Biglang sumabog ang apoy, hinarang ang ilang isda. Pinatay ko ang toxic fish na nakalampas sa apoy at lumapit sa base. Pagkatapos ng mahirap na laban, sa wakas ay napatay namin lahat ng isda. Naprotekta namin ang base, pero patay pa rin ang komunikasyon. Lalo akong nag-alala para kina tatay at Marcus. Patuloy na lumaki ang takot sa loob ko. 3 araw mula nang mawala ang komunikasyon. Ako at si Caleb ay naghihintay sa tabi ng dagat araw-araw. Ang aming mga mata ay nakatitig sa mainland, umaasang makita sina tatay at Marcus. Ngunit tahimik pa rin ang dagat, walang bangkang nakikita. Samantala, ang mga nilalang na may kaliskis ay biglang naging balisa, sumisigaw at naglalakad patungo sa mainland buong araw. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iingat. Para silang nagbabala sa isang hindi kilalang panganib. Nakikita silang kumilos ng kakaiba. Tumaas ang aking pagkabalisa. Inisip ko na may malaking nangyari sa mainland. Malamang nasa problema sina tatay at Marcus. Hindi ako maaaring umupo lang at maghintay. Nagpasya ako kaagad na si Caleb ang magbabantay sa base at aalagaan ang mga nilalang na may kaliskis. Habang ako ay sumakay sa bangka upang magmanman sa baybayin ng mainland. Hahanapin sina tatay at Marcos. Tutol na tutol si Kalat. Iginiit niyang sumama, anuman ang mangyari. Sinabi niyang hindi niya ako hahayaang mag-isa, na dapat tayong magsama at magbantayan. Nag-away kami saglit, at sa wakas ay pumayag. Iwan ang ilang supply at ang mga nilalang na may kaliskis. Lockdown ang depensa ng base. Pareho kaming sasakay sa bangka patungo sa mainland, at maghahanap sina tatay at Marcos ng magkasama. Dumating kami agad sa baybayin ng mainland. Ang tanawin ay nakakatakot. Ang dalampasigan ay puno ng mga zombie. Napakakapal, hanggang sa nakikita ng mata. Mas nakakatakot pa, ang ilang zombie ay may mga pakpak na. Umikot at sumisigaw sa itaas, nangangaso ng mga nakaligtas. Nanatili kaming nakaalerto. Maingat naming inilapag ang bangka sa isang nakatagong lugar. Lumipat kami sa mga gumuhong bato, umaasa sa aming kaalaman sa terrain. Sinusubukang makahanap ng anumang senyales ni na tatay at Marcos. Kami ni Caleb ay maingat na naglalakad sa mga guho. Laging alerto sa mga zombie sa paligid namin. Lalo na yung mga mutated na lumilipad. Isang maling galaw, malalantad tayo. Nang wala kaming mahanap at lalong kumaba, biglang nakita ni Caleb ang pamilyar na bagay, ang jacket ni Marcos. Nakahiga sa tabi ng gumuhong pader. Mabilis akong lumapit at pinulot ang jacket na may mantsa ng dugo. Lumubog ang puso ko habang sinusuri ito ng nanginginig na mga kamay. Ngunit sa kabutihang palad, walang malinaw na marka ng kagat. Inisip ko na sugatan lang sila, hindi infected, kaya medyo natahan ako. Sinundan namin ang bakas ng dugo na hindi tuloy-tuloy patungo sa abandonadong bodega ng Pantalan. Nang makalapit kami sa bodega, narinig namin ang mahinang paghinga sa loob at mga zombie na umuungol at naglalakad sa labas. Tahimik kaming umikot sa pintuan sa likod. Dahan-dahang binuksan ito, at tulad ng inaasahan, nakita si tatay at Marcos. Lumabas na pagdating nila sa baybayin, mabilis silang inatake ng mga mutated na zombie. Nasugatan si Marcos habang pinoprotektahan si tatay,
Napilitan silang magtago sa bodega na ito. Nasira ang kanilang komunikasyon sa gulo, kaya hindi nila kami makontak. Binuksan ko agad ang pinto at sinabing magtago sila. Habang kami ni Caleb ay pumatay ng mga zombie sa labas. Pagkapasok, kinuha ko ang mga gamot at ginamot ang sugat ni Marcus, na medyo malala, ngunit sa kabutihang palad hindi naman nagbabanta sa buhay, walang marka ng kagat. Si Caleb ay abala sa pag-aayos ng komunikasyon. Sinusubukang ibalik ang signal para makontak ang labas, habang tinitingnan din ang bodega. Sa labas, lumalapit ang mga ungol ng zombie. Halatang nararamdaman ang presensya namin, kaya kritikal na lumikas kami agad. Sa sandaling iyon, naglabas si tatay ng nakatuping mapa mula sa kanyang bulsa, at sinabi sa akin na natagpuan nila ito sa bodega. Minarkahan nito ang isang military base sa loob ng bansa, na sinasabing maraming survivor at supplies, kaya ito ang pinakamagandang pag-asa namin para sa safe zone. Mabilis naming inimpake ang mga supply at itinago ang mapa. Sa ilalim ng takip ng gabi, kami ay dumulas palabas sa likurang pinto ng bodega. Tumakbo kami patungo sa kung saan nakadaong ang bangka. Madilim ang gabi. Ang mga guho ay puno ng mga zombie. Ang mga hiyaw ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nanatili kaming nakayuko. Sinusubukang iwasan ang mga pulutong. Pero hindi maiwasang makasalubong namin ang isang malaking grupo ng mga zombie. Kabilang sa kanila ang mga mutated na zombie na nag-evolve na makalipad. Umikot sila sa itaas. Walang tigil kaming hinahabol. Nasugatan si Marcus, pero iginiit niyang sumalo sa likuran. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang baril at tiyak na pinabagsak ang mga humahabol na zombie. Binibigyan kami ng oras para makatakas. Ako ang nanguna. Itinuro ang lahat na iwasan ang mga lugar na siksik sa zombie at pumili ng relatibong ligtas na daan. Tinulungan ni Caleb si Marcus na masuportahan. Binilisan ang lakad, hindi na ngahas huminto kahit saglit. Malapit na kaming makarating sa bangka nang biglang sumisid mula sa langit ang isang lumilipad na zombie at sumugod sa akin ng hindi kapani-paniwalang bilis. Wala akong oras para umaksyon. Pumikit na lang ako ng likas. Sa sandaling iyon, si Caleb ay sumugod sa harap ko ng walang pag-aatubili. Malalim ang hiwa ng zombie sa kanyang braso, at may madilim na berdeng likido na pumasok sa kanyang sugat. Sumikip ang puso ko, halo ng galit at pag-aalala. Agad kong itinaas ang aking baril at pinutok ang ulo ng zombie sa isang putok. Pagkatapos, tinulungan namin si Marcus, kinaladkad ang sugatang si Caleb, at desperadong sumampas sa bangka. Nagtiis si Caleb sa sakit at pinatakbo ang makina. Mabilis na umalis ang bangka mula sa dalampasigan, tungo sa disyerto na isla. Pagbalik sa isla, agad kong inilabas ang antidote at anti-inflammatory na gamot. Ginamot ko ang sugat ni Caleb. Buti na lang, hindi nahawaan ng virus ang sugat, isang ordinaryong gasgas lang. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa pagpapahinga, nag-usap at nagpasya kami na maghintay hanggang sa ganap na gumaling sina Caleb at Marcus. At pagkatapos ay dumiretso sa loob ang military base para siyasatin ito. Sa sapat na gamot at maayos na pag-aalaga, ang mga sugat ni Caleb at Marcus ay nagsimulang gumaling. Ang mga sugat sa kanilang mga braso ay nagsimulang magkabalat. Muli na silang nakakilos ng normal. Samantala, abala kami sa paghahanda ng mga gamit para sa biyahe sa base. Nagbilang kami ng bala, nag-refill ng sariwang tubig, at nag-ayos ng gamot. Pinuno namin ang imbakan ng bangka hanggang sa sukdulan para may sapat kami para sa paglalakbay. Ang mga may kaliskis na nilalang ay tila alam na aalis kami. Palagi silang nagpapalibot sa aming outpost araw-araw. Tumatangging umalis, dinalhan pa nila kami ng sariwang isda mula sa malalim na dagat at iniwan sa aming pintuan. Para bang pinapaalis nila kami. Dahil sa nakita kung gaano sila kaamo, nakaramdam ako ng labis na pag-aatubili na umalis. Matapos ang lahat ng oras na kasama nila, itinuturing na namin silang mga kaibigan. Ngunit kailangan naming maghanap ng mas ligtas na lugar. Sa puso ko na lang sila pinasalamatan sa kanilang pagsama at proteksyon. Si Caleb ay abala sa pagsusuri ng backup na bangka at pagpapatibay ng katawan nito. Sinusuri ang makina at kagamitan sa nabigasyon para matiyak na ligtas kami sa dagat. Naglagay din siya ng ilang machine gun sa bangka para palakasin ang depensa nito. Kinuha ni tatay ang mapa na natagpuan namin at maingat na nagplano ng ruta patungo sa military base, umiiwas sa mga mapanganib na tubig at zombie zone na alam namin. Pinipili ang pinakamalayong landas na kaya namin. Noong gabi bago kami umalis, umupo kami sa paligid ng apoy. Ang mood ay mabigat ngunit puno ng pag-asa. Nagbahagi ako ng mga pira-pirasong alaala mula sa nakaraang buhay tungkol sa base. Binabalaan sila tungkol sa mga panganib doon, tulad ng mga mutant zombie horde at mga hidwaan sa resources. Sinabi ni Marcus sa lahat na maging alerto, magbantayan sa isa't isa, at huwag magpanik. Sundin lang ang utos. Kinabukasan, nagpaalam kami sa mga nilalang na may kaliskis. Naglayag patungo sa kontinente sa loob. Nagsisimula ng bagong paglalakbay ng kaligtasan. Sumakay ang maliit na bangka patungo sa bunganga ng ilog. Iniwan namin ang bangka at pumunta sa Pampang. Naglakad kami sa tabi ng ilog patungo sa base militar. Walang halaman ang paligid. Nakabaligtad ang mga abandonadong sasakyan sa tabing daan. Kahit saan ay may mga labi ng zombie. Mabango ang hangin ng nabubulok. Paminsan-minsan, may ilang zombie na gumagala. Tahimik kaming nag-coordinate. Mabilis naming tinatay ang mga ito ng walang ingay. Dahil sa alaala ng nakaraan kong buhay,
Iniwasan ko ang isang industrial na lugar na puno ng zombie. Inakay ko ang lahat sa mga liblib na daan. Pinaliit ang mga hindi kailangang engkwentro. Makapal ang damo sa mga daan at nakatago ito. Pagkatapos ng halos kalahating araw na paglalakad, nakarating kami sa isang abandonadong bahay at nakarinig ng mahinang iyak. Pumunta kami sa mataas na alerto. Hinawakan namin ang aming mga sandata at lumapit sa bahay. Pagkapasok namin sa pinto, nakita namin ang isang maliit na figura na nakadapa sa sulok. Ito ay isang batang babae, mga 5 o 6 na taong gulang. Siya ay nakasuot ng punit-punit na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Natakot ang kanyang mga mata nang makita kami at umurong siya ng mahiyain. Bumulong siya, nakiusap na huwag naming saktan. Agad pinalambot ni tatay ang kanyang boses. Dahan-dahan niya itong inalo. Nalaman naming napatay ng zombie ang kanyang mga magulang. Siya ay nagtatago dito mag-isa. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Si tatay, mabait, nakita kung gaano siya kawawa, at ipinilit na isama siya sa amin. Sabi niya hindi namin siya pwedeng iwan sa mapanganib na lugar na ito. Nag-alala ako na baka siya ay maging pabigat. Baka magdala rin siya ng hindi alam na panganib. Ngunit nakita ko ang kanyang walang pag-asa na mga mata. Hindi ko lang talaga kaya siyang iwan na mamatay. Kaya sumuko na ako. Pinangalanan namin ang batang babae na Lily. Ibig sabihin alalahanin ang nakaraan at pahalagahan ang kasalukuyan. Pinagpalitan ng lahat ang pag-aalaga kay Lily sa daan. Binigyan namin siya ng pagkain at tubig at nilinis ang kanyang mukha. Si Lily ay mahiyain ngunit masunurin. Unti-unti siyang nag-relax. Paminsan-minsan, bumubulong siya sa amin. Ang kanyang presensya ay parang sinag ng liwanag. Para sa madilim at mabagsik na paglalakbay na ito sa apokalipsis, nagbigay siya ng bihirang init. Patuloy na sumulong kasama si Lily. Papalapit na sa base. Mas maraming zombie sa daan. At mas nag-evolve na sila. Ang ilang zombie ay natatakpan ng matigas na shell. Ang ordinaryong bala ay nag-iiwan lang ng puting marka. Hindi talaga tumagos ang lakas ng depensa nila. Hindi namin sila kayang harapin ng direkta. Maingat kaming umiikot sa kanila. Si Marcus, dahil sa kanyang karanasan sa labanan, pinagamit niya sa amin ang terrain para maging takip. Targetin ang kanilang mahihinang parte mata at mga kasukasuan. Ang mga parte na iyon ay walang armor. Doon namin sila tinatamaan. Kumilos kami na parang isang team. Inaalis ang mga zombie sa daan. Mabagal pero tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa daan, gamit ang mga alaala ko noong nakaraang buhay, nakakita ako ng nakatagong abandoned armory sa bundok. Nakasara ng mahigpit ang pinto. Pinilit naming buksan ito ng magkakasama. Ang nakita namin sa loob ay nagpasaya sa amin. May ilang rocket launcher at maraming bala sa loob, at marami ring blast-proof gear. Ang mga sandatang ito ang pinakamalaking tulong namin para marating ang base. Gamit ang mga ito, mas naging kumpiyansa kami laban sa mga mutant zombie. Mabilis na inayos ni Caleb ang isang rocket launcher. Pinuntirya ang isang grupo ng mutant zombie sa malapit at pumutok ng walang pag-aalinlangan. Napakalakas ng pagsabog, agad na naging dagat-dagatan ng apoy ang lugar. 12 ng zombie ang napurga sa lugar. Ang kanilang matitigas na shell ay walang laban sa pagsabog na iyon. Sinamantala namin ang pagkakataon para pabilisin ang takbo. Pero hindi kami nakalayo nang biglang sumugod ang isang higanteng mutant zombie mula sa mga guho. Sobrang lakas nito. Kaya nitong ihagis ang mga abandonadong sasakyan na parang laruan. Tumakbo ito ng diretsyo sa amin. Agad kaming nasangkot sa matinding labanan. Nanatili akong kalmado at pinag-aralan ang mga galaw nito. At napagtanto ko na ang mata lang ang mahinang parte nito. Sumigaw ako para ipaalam sa lahat. Mabilis na inayos ni Marcus ang anggulo ng launcher. Pinuntirya ang mata nito. Pumutok siya ng walang pag-aalinlangan at tama ang tira. Ang higanteng mutant zombie ay nagbuga ng nakakilabot na atungal. Bumagsak ito sa lupa at nanatiling walang kilos. Huminga kami ng maluwag, nagpahinga saglit, pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa base. Pagkatapos ng mahabang at mapanganib na paglalakbay, sa wakas ay nakarating kami sa military base. Ang gate ng base ay mahigpit na selyado. Ang matataas na pader ay may mga depensang kuta. Ang barbed wire ay nagkakagulo sa lahat ng dako. Nakikita namin ang mga nakaligtas na gumagalaw sa loob ng mga pader. Ang mga guwardiya ay nagpapatrolya. Lubos na alerto. Ang mga pasilidad ng depensa dito ay maayos na naitatag. Tiyak na mas ligtas kaysa sa ibang lugar. Upang maiwasang mapagkamalang kaaway, sinabi ko sa lahat na magtago sa likod ng mga kalapit na guho. Nag-isa akong lumapit para sumigaw. Sinabi ko sa kanila kung sino kami at bakit kami dumating. Sinabi kong naghahanap kami ng masisilungan. At gusto rin naming malaman ang tungkol sa mga safe zone. Nang marinig iyon ng mga guwardiya ng base, agad nila akong tinutukan ng may pag-iingat. Pinagmasdan nila ng mabuti sa mahabang panahon. Matapos mag-ulat sa pamamagitan ng radyo, sa wakas ay binuksan nila ang gate at pinapasok kami. Sa loob, lahat ay maayos, may daan-daang nakaligtas. Karamihan ay mga matatanda, babae, at bata. Ang mga malalakas ang katawan ay bumuo ng guwardiya. May pananagutan sa depensa ng base. Ang komandante ng base ay isang retiradong opisyal. Nang malaman niya na sina Tatay at Marcus ay veterano rin,
binigyan niya kami ng napakainit na pagtanggap. Inayos niya ang pansamantalang matutuluyan para sa amin. Sinabi ng komandante na sapat ang mga supply. May matibay na sistema ng depensa at mga pasilidad medikal. Kaya sa ngayon, ito ay ligtas. Ngunit pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang tono. Sinabi niya na ang base ay kamakailang tinamaan ng madalas na pag-atake ng mutant at sila ay dumanas ng malaking pagkawala. Tinanong ko kung may plano silang pumunta sa dagat. Kung tutuusin, ang yate ang aming tunay na tahanan. Umiling ang komandante. Sinabi niya na ang karagatan ay hindi na rin ligtas. Kamakailan, maraming nakaligtas ang nakakita ng malalaking madilim na hugis sa malalim na dagat. Kakaibang gumagalaw. Pinaghihinala ang mga higanting mutant na nilalang. Ang kanilang kapangyarihan ay maaaring higit na lampas sa mga mutant na zombie sa lupa. Nang marinig iyon, nalungkot ang puso ko. Dati kong inakala na ang karagatan ay isang ligtas na kanlungan. Hindi ko inakalang mayroon ding ganoong kalaking panganib na nakatago doon. Sa ngayon, kailangan kong isantabi ang ideya ng pagbabalik sa yate. Magpapahinga muna kami sa base at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi lang kami nakaupo sa base. Tinulungan namin ang guwardiya na ipagtanggol ang mga pag-atake ng mga mutant. Ginamit ni Caleb ang kanyang mga kakayahan, pag-upgrade sa sistema ng depensa ng base. Nag-install siya ng mga sistema ng maagang babala at mga bitag. Nag-ayos din siya ng ilang sirang sandata ng depensa. Talagang pinalakas nito ang depensa ng base at nabawasan ang mga nasawi sa guwardiya. Para sa akin, ginamit ko ang aking mga alaala sa nakaraang buhay at sinabi ko sa komandante ng base at sa gwardiya ang mga kahinaan at pattern ng pag-atake ng iba't ibang mutant na nilalang. Tinuruan ko sila kung paano harapin ang iba't ibang uri ng mga mutant, iwasan ang nakamamatay na pag-atake at lumaban ng mas epektibo. Sina Tatay at Marcus ay nagsanay sa mga batang nakaligtas. Tinuturuan sila ng mga pangunahing kasanayan sa labanan at kaalaman sa pag-survive. Tinuruan nila sila ng self-defense dahil sa apokalipsis, ang malalakas ang nakakaligtas. Si Lily ay nakipagkaibigan sa ibang mga bata sa base. Unti-unti siyang nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang mga magulang. May ngiti siya sa kanyang mukha, isang ngiting hindi namin nakita sa loob ng ilang panahon. Naglalaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan araw-araw. Isa na namang bagay na hindi namin kailangang alalahanin. Simple ang buhay sa base, pero mainit at masaya ang pakiramdam. Sandali, napalimot namin kung gaano kalupit ang apokalipsis. Pero hindi nagtatagal ang magandang panahon. Hindi nagtagal ang aming kapayapaan. Isang araw, biglang nag-alarm ng matindi ang radar ng base. Nagpakita ang screen ng malaking gumagalaw na target na diretsyo patungo sa base. Ito ay mas malaki kaysa sa anumang mutant na nilalang na hinarap namin. Mukhang seryoso ang komandante ng base at naghinala na baka iyon ang higanting mutant na nilalang sa malalim na dagat na pinag-usapan ng mga nakaligtas. Talagang dumating ito mula sa malalim na dagat patungo sa lupa. Isang nakamamatay na krisis ang darating. Ang higanting mutant na nilalang ay dahan-dahang gumagapang palapit. Ang lupa ay nagsisimulang bahagyang gumalaw. Lalong lumalakas ang pagyanig. Ang takot ay bumalot sa mga nakaligtas sa base. Ang mga hiyaw at iyak ay pumuno sa hangin kaguluhan. Agad na nagtipon ng depensa ang komandante ng base. Iniutos niya sa akin, kay Marcus, at sa iba pang dalhin ang mga babae, bata, at matatanda sa ilalim ng lupa na silungan. Siya at ang piling guwardiya ay mananatili upang labanan ang higanting halimaw hanggang kamatayan. Ngunit umiling ako at tinanggihan ang mungkahi. Sinabi ko sa komandante ng base, ang higanting ito sa malalim na dagat ay nabubuhay sa karagatan. Hindi kalakasan nito ang lupa, at saka, malaki ito at madaling makita. Sa halip na umatras sa takot, dapat nating gamitin ang mga depensa ng base para labanan ito. Kung pagtutuunan natin ang apoy, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Sumang-ayon sina Marcus at Caleb. Handa silang manatili at lumaban kasama ko. Tumayo si Tatay. Pinangunahan niya ang iba pang malalakas na nakaligtas upang palakasin ang mga pader ng base at magdala ng bala at supply. Natapos nila ang huling paghahanda sa depensa. Mabilis na nag-calibrate si Caleb ng mga sandatang depensa. Tinitiyak niyang gumagana ang lahat ng otokanyon at rocket launcher. Pinaghatian namin ni Marcus ang mga tungkulin. Si Marcus ang nag-utos sa guwardiya. Binabantayan ko ang galaw ng nilalang at hinahanap ang kahinaan nito. Sa lalong madaling panahon, lumitaw ang higanting mutant na nilalang sa pintuan ng base. Napakalaki nito, parang maliit na bundok. Natatakpan ito ng makapal na kaliskis. Sa ulo nito ay may dalawang malalaking mata. Nagniningning ang mga ito ng malamig na ilaw. Habang lumalapit ito, hinahampas nito ang malalaking galamay sa mga pader ng base. Ang matibay na pader ay gumuho sa malalaking piraso. Lumilipad ang mga labi sa lahat ng dako, habang nagpapaputok ang mga guwardiya. Bumubuhos ang apoy mula sa mga rocket launcher at autokanyon. Ngunit nag-iiwan lamang ito ng maliliit na gasgas sa halimaw. Hindi nila mapigilan ang pag-atake nito kahit kaunti. Ang depensa ng nilalang ay mas matigas kaysa sa inaasahan namin. Lalong lumalakas ang mga pag-atake ng higanting mutant. Malapit nang gumuho ang mga depensa ng base. Bumagsak at sugatan ang mga guwardiya. Sumisigaw ang lahat.
Bumabagsak ang morale. Nanunood ako, mabilis ang tibok ng puso ko sa takot. Pilit kong inaalala, nakita ko na ba itong higanting mutant na nilalang sa dati kong buhay. Saka ko naalala, ang halimaw na ito sa malalim na dagat ay may mahinang bahagi, isang baligtad na kaliskis sa ulo nito. Iyon ang pinakamahina nitong bahagi, pero napakahusay nitong nakatago. Karaniwang natatakpan ng makapal na kaliskis. Halos imposibleng malantad. Sinasabi ko agad sa lahat. Mabilisang plano, Caleb. Ayusin mo ang anggulo ng rocket launcher. Itutok sa ulo nito at maghintay na lumitaw ang reverse scale. Marcus, manguna sa flank attack kasama ang ilang guwardiya. Lumihis ng atensyon nito at pabagalin ito. Tatay, takpan mo ang paglikas ng mga sugatan at nakaligtas. Ingatan ang mga matatanda at bata. Ako na ang bahala sa rocket launcher. Itutuon ko ang aking mga mata sa ulo nito. Maghintay sa tamang pagkakataon. Nakaplano na. Tara na, si Marcus ay sumalakay kasama ang gwardiya. Gamit ang explosive packs sa mga paa nito. Sinusubukang pigilan ang galaw nito. Galit na galit ang higante. Umaatungal ito ng nakakabingi. Iwinawagayway ang mga galamay nito kay Marcus at sa iba. Nalihis ang atensyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang rocket launcher. Nakatitig sa ulo nito, hindi kumukurap. Hindi pwedeng kumurap. Sa wakas, habang binubukan nito ang bibig para umungal, lumilitaw ang reverse scale sa ulo nito. Iba ang kulay nito kumpara sa iba. Medyo kumikinang na pula. Na yon, pinindot ko ang gatilyo. Walang pag-aatubili. Tumama ang rocket sa reverse scale mismo. Napasigaw ito ng matinis na hiyaw. Nanginginig ng husto ang katawan nito. Bumabagal ang mga pag-atake nito. Nanghihina ang pananalakay. Ang sugatan na halimaw ay lalong naging mabangis. Mabangis nitong ipinagpag ang mga galamay. Giniba ang mga gusali ng base. Nagkalat ang mga debris sa paligid. Maraming guwardiya ang tinamaan at bumagsak agad. Pero hindi kami umatras, sinalubong namin ito ng buong lakas. Si Caleb ay patuloy na nagpaputok ng rocket. Tumama mismo sa mahina nitong bahagi. Bawat tamaan ay nagpapaungol sa halimaw sa sakit. Ang galaw nito ay naging mas mabagal at mabagal. Pinangunahan ni Marcus ang guwardiya na sumugod. Nilagyan nila ng pampasabog ang mga paa nito. Pinunit ng pagsabog ang mga paa nito. Dumaloy ang madilim na berdeng dugo. Halos hindi na ito makagalaw. Patuloy akong nagpaputok ng rocket launcher. Pinaputukan ang mahina nitong bahagi. Pinalalaki ang sugat para mapagod ito. Sa gitna ng laban, biglang binuksan ng halimaw ang bibig nito. Bumulwak ang itim na lason. Tumama sa lupa. Agad na lumikha ng maliliit na butas sa lupa. Maraming guwardiya ang hindi nakaiwas at natalsikan ng lason. Bumagsak sila sa lupa nang walang malay, kritikal ito. Sumigaw ako para lahat ay magtungo sa ligtas na lugar. Nagpadala ako ng tao para kumuha ng antidote na gamot. Para gamutin ang mga sugatan na guwardiya at bawasan ang mga nasawi. Sa pamamagitan ng matinding tapang, nilabanan namin ang halimaw ng halos isang oras. Nang hihina na ang halimaw, mas bumagal ang galaw nito. Ang mga atungal nito ay naging mahina at mahina. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo mula sa mga sugat nito. Sa wakas, sumuko na ito. Bumagsak ito sa lupa, walang buhay. Nakatitig sa bumagsak na halimaw, bumagsak kami sa lupa. Pagod na pagod. Bugbog pero sobrang saya. Sa wakas, nalampasan namin ang nakamamatay na krisis na ito at nailigtas ang base at ang aming mga nakaligtas na kasama. Nang matapos ang krisis, lahat ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng base. Nag-aalaga ng nasugatan, nag-aalis ng mga rubble, naglilibing ng mga nahulog na guwardiya, nag-aayos ng mga sirang gusali. Talagang nagpasalamat sa amin ang komandante ng base. Pinagsama-sama niya ang lahat ng nakaligtas at pinuri kami sa harap ng lahat. Hiniling din niya na manatili kami bilang pangunahing mga guwardiya upang sama-samang protektahan ang lugar na ito. Naakit sina Tatay at Marcus. Pagkatapos ng lahat, ang base ay maraming supply, malakas na depensa, at maraming nakaligtas. Wala nang paggalagala sa dagat. Talagang parang magandang lugar para tumira. Pero iba ang pananaw ko. Hindi nagkataon lang ang paglitaw ng higanting mutant na nilalang. Maaari itong pumunta mula sa malalim na dagat patungo sa lupa. Ibig sabihin, kumakalat na ang mga mutant sa karagatan papunta sa lupa. At darating pa ang mas marami at mas malalakas na mutant. Hindi ganap na ligtas ang lupa. Palagi kong naramdaman na ang ating superyate na kuta ang pinakaligtas na tahanan. Oo, may panganib sa dagat, pero malaya tayong maglayag at umiwas sa mga peligrong lugar. At ang sistema ng depensa ng superyate ay na-upgrade ng maraming beses, sapat na para harapin ang karamihan sa mga banta. Sumang-ayon si Caleb sa akin. Iminungkahi niyang isama namin ang mga nakaligtas na gustong sumama sa superyate at magtayo ng base ng kaligtasan sa dagat, malayo sa mga alitan at panganib sa lupa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagdesisyon kaming bumalik sa superyate. Nang marinig ng komandante ng base ang desisyon namin, medyo nadismaya siya pero naintindihan niya. Naghanda siya ng maraming supply, gamot, at armas para sa amin. Pumili rin siya ng 20 bihasang nakaligtas, kabilang ang mga mekaniko, doktor, at magsasaka. Pumayag silang sumama sa amin sa dagat upang tumulong sa pagtatayo ng base ng kaligtasan sa dagat. Nagdala kami ng 20 nakaligtas at naglayag pabalik sa isang disyertong isla. Mula sa malayo, nakita namin ang mga kaliskis na nilalang na nagtatagal sa baybayin. Nang makita nila ang aming sasakyang dagat, lumangoy sila papunta sa amin, tuwang-tuwa at palakaibigan. Patuloy silang umiikot sa sasakyang dagat,
parang binabati nila kami ng pagbabalik. Ang makita sila ay nagpasigla ng aking puso. Natutuwa akong nanatili sila sa paligid. Nagpasya kaming magpahinga sa disyertong isla ng ilang araw bago bumalik sa yate. Pinangunahan ni Caleb ang ilang nakaligtas na may kasanayan sa makina at ginawa ang masusing pagsusuri sa yate at sa mas maliliit na bangka. Pinalitan nila ang mga sira-sirang bahagi upang matiyak na lahat ng sasakyang dagat ay karapat-dapat sa dagat. Si Tatay at si Marcos ang nanguna sa iba pang nakaligtas upang patibayin ang base ng isla, magtayo ng pansamantalang tirahan, at maglinis ng ligtas na lugar. Samantala, sinanay nila silang gumamit ng mga armas upang paigtingin ang kanilang pagtatanggol sa sarili. Inayos ko muli ang plano ng kaligtasan sa dagat na inilaan ang espasyo ng yate ng mahusay, hinati ito sa mga lugar ng tirahan, imbakan, medikal, at depensa. Tinitiyak na ginagawa ng bawat lugar ang tungkulin nito. Sa panahong ito, napansin ko na ang ilang nakaligtas ay hindi mapakali, nagrereklamo kung gaano kahirap ang apokalipsis at kung gaano kawalang katarungan ang pamamahagi ng mga mapagkukunan. Ang ilan ay lihim na nagplano na kunin ang mga supply, sinusubukang sirain ang kaayusan. Matapos malaman ito, agad kong tinipon ang lahat ng nakaligtas at hinarap ang mga nagplano na magnakaw. Ipinaliwanag ko ng malinaw ang mga patakaran sa kaligtasan. Ang mga mapagkukunan ay ipinamamahagi batay sa trabaho, mas maraming gantimpala. Ginagawa ng lahat ang kanilang trabaho at sumusunod sa mga utos. Walang pagtatago ng armas o pagnanakaw. Ang mga lumalabag ay pinalayas. Sinabi ko sa kanila na sa apokalipsis na ito, sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa tayo ay makakaligtas. Ang mag-isa ay pagpapakamatay. Ang mga nakaligtas ay natakot sa aking saloobin at lahat ay sumang-ayon na sundin ang mga patakaran. Unti-unti, naibalik ang kaayusan. Pagkatapos magpahinga sa islang iyon, dinala namin ang armored creature at 20 survivors pabalik sa aming yacht fortress. Pagbalik sa yacht, bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Ngayon, ito na ang tunay naming tahanan. Si Caleb ay nag-focus sa pag-optimize ng sistema ng depensa ng yacht. Nag-install siya ng mas maraming auto-canyon at early warning devices at naglagay ng underwater mines sa paligid ng yacht na lumikha ng isang ganap na defensive network upang pigilan ang mga mutant na lumapit ng palihim. Si Tatay ang humawak ng supplies, nag-set up ng detalyadong inventory, nagbigay ng pagkain, gamot at araw-araw na pangangailangan, tinitiyak na may basic needs ang bawat survivor. Habang mahigpit na kinokontrol ang pagkonsumo upang maiwasan ang sayang. Si Marcus ay bumuo ng patrol team, pumili ng ilang malalakas na survivor na bihasa sa sandata, pinamunuan sila sa araw-araw na patrol sa paligid ng yacht. Nagbabantay sa mga zombie at mutant, pinapanatiling ligtas ang yacht. Nagdaos ako ng regular na meetings, nag-check sa pangangailangan ng lahat, inaayos ang plano ng kaligtasan kung kinakailangan. Samantala, itinuro ko sa lahat kung paano makakita ng edible sea creatures at ligaw na gulay, nagpaliwanag kung paano gamitin ang desalinator ng tubig, tumutulong sa amin na maging mas self-sufficient. Binabawasan ang pag-asa sa nakaimbak na supplies. Ang armored creature ay lumangoy sa paligid ng yacht, naging aming sea guard. Kapag nakaramdam ito ng mali, sumisitsit ito bilang babala. Sa pagtutulungan ng lahat, ang yacht fortress ay unti-unting naging maayos. Ginawa ng bawat isa ang kanilang bahagi at nagtulungan, walang away o gulo. Ito ay naging isang pambihirang ligtas na kanlungan sa apokalipsis. Pinoprotektahan kaming lahat. Ang yate ay naglayag ng maayos sa dagat ng ilang araw. Nasanay na kami sa pamumuhay sa dagat. Pangingisda, pagtatanim, pagkukumpuni ng gamit, pagbabantay araw-araw. Simple, pero payapa. Magkasama kami ni Caleb araw at gabi. Lagi siyang nasa tabi ko kapag kailangan ko siya. Tahimik niyang pinasan ang bigat ko. Pinotektahan ako. Sa bawat sunod-sunod na krisis, nagtulungan kami at lumalim ang samahan namin. Nang hapong iyon, pininturahan ng paglubog ng araw ang dagat ng kumikislap na liwanag. Isinama ako ni Caleb sa kubyerta at inamin ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay taimtim at determinado. Buong puso niyang ibinuhos ang kanyang nararamdaman. Tiningnan ko siya. Sobrang naantig ako. Pumayag ako agad ng walang pag-aalinlangan. Nang kumalat ang balita, masaya sina Tatay at Marcos para sa amin. Ang ibang nakaligtas ay nagbigay ng kanilang pagbati. Sa malupit na apokalipsis na ito, ang tapat na pag-ibig na ito ay nagpainit ng puso ng lahat. Nakita ni Tatay kung gaano ako kasaya at nakaramdam siya ng sobrang gaan. Umupo siya kasama si Marcos sa ilalim ng tolda, umiinom ng tsaa at nagkwentuhan. Nagtataka kung gaano tayo pinalad sa buhay na ito. Sa nakaraang buhay, pinatay tayo ng brutal ni Samantha. Sa buhay na ito, hindi lamang tayo nakaligtas, kundi nagprotektaan tayo. Nakahanap tayo ng maaasahang kasama at nagtayo ng ligtas na tahanan. Hindi madali ang lahat, pero hindi nagtatagal ang payapang araw. Sa sandaling nalubog tayo sa kaligayahan at seguridad, biglang nag-alarma ang radar ng yate ng matindi, sinira ang katahimikan. Nagmadali si Caleb papunta sa sabungan, mukha siyang seryoso,
at sinabi, nakita ng radar ang isang napakalaking target sa ilalim ng tubig. Napakabilis ng galaw nito, diretso sa atin. Ang laki nito ay mas malaki pa kaysa sa higanting mutant na nilalang sa malalim na dagat na hinarap natin dati. Malamang na mas malakas na mutant na nilalang ito. May bagong krisis na darating. Isang higanting mutant na nilalang sa malalim na dagat ang sumugod sa ilalim ng yate at sinimulang paluin ng malakas ang kasko. Nayanig ng malakas ang yate. Ang mga gamit sa kubyerta ay nagsimulang mahulog. Nasira ang ilang bahagi ng kabina. Ang tubig dagat ay pumasok sa mga sira at naging kritikal ang sitwasyon. Agad akong kumalma at inutusan ang lahat na simulan ang mga hakbang pang-emergency. Malinaw na paghahati ng trabaho. Ginawa ng bawat isa ang kanilang bahagi upang mabawasan ang pinsala. Kumuha si Caleb ng ilang mekaniko at sumugod sa nasirang kabina upang isaksak ang mga tumutulo at isara ang mga balbula ng pagpasok. Samantala, sinuri nila ang mga makina at kagamitan sa pag-navigate upang tiyakin na ang yate ay gumagana pa. Si Marcus ang namuno sa pangkat ng patrol at pinagana ang lahat ng autokanyon at mga mina sa ilalim ng tubig. Pinaputukan nila ang halimaw upang pigilan ito at magkaroon ng oras para sa pagkukumpuni. Tinipon ni tatay ang mga nakaligtas upang ilipat ang mga matatanda, babae, at bata sa ligtas na kabina sa gitnang kubyerta. Pinatibay nila ang mga pinto upang maiwasan ang pagbaha at mga aksidente. Tumayo ako sa sabungan, umaasa sa aking mga alaala ng nakaraang buhay upang maalala ang impormasyon tungkol sa higanting halimaw na ito. Samantala, binantayan ko ang screen ng radar. Pinagmamasdan ang mga pattern ng pag-atake nito at hinahanap ang kahinaan. Lalong naging matindi ang mga pag-atake ng halimaw. Ang sistema ng depensa ng yate ay malapit ng bumagsak. Ang mga mina sa ilalim ng tubig at autokanyon ay pansamantala lamang nakapagbabagal dito. Hindi sila makapagdulot ng nakamamatay na pinsala. Patuloy na pumasok ang tubig dagat sa kabina. Ang pagkukumpuni ay hindi na kayang makasabay sa pinsala. Ang yate ay nasa panganib na tumaob anumang sandali. Alam ko na kailangan naming mabilis na mahanap ang kahinaan ng halimaw at bigyan ito ng nakamamatay na suntok. Kung hindi, lahat tayo ay mapupunta sa ilalim ng karagatan. Nakadikit ako sa radar, pinagmamasdan ang bawat galaw ng halimaw. Tuwing sinasalpok nito ang katawan ng barko, lumalabas ito para huminga. Ang bawat paghinga ay mga 15 segundo, at sa sandaling iyon, lubusang nakalabas ang ulo nito sa tubig. At napansin ko rin, may malambot na balat sa paligid ng mga mata nito. Walang makapal na kaliskis doon, at iba ang kulay kumpara sa ibang bahagi. Iyon ang tiyak na kahinaan nito. Ibinahagi ko ito agad sa lahat, at gumawa kami ng plano ng labanan. Si Caleb ay eksaktong minamaniobra ang yate, gamit ang agos ng dagat, upang idirekta ang halimaw sa aming attack zone. Nililimitahan ang galaw nito. Si Marcus ang namumuno sa patrol team, handang lumaban. Kapag lumitaw ang halimaw para huminga, ituon ang lahat ng armas sa malambot na balat sa paligid ng mga mata nito. Si tatay ay patuloy na nag-oorganisa ng mga nakaligtas para palakasin ang kabina, ayusin ang mga butas, at bawasan ang pagbaha. Ako ang magmamaniobra ng rocket launcher, naghihintay ng tamang sandali para ibigay ang papatay na suntok. Sumali rin sa laban ang mga armadong nilalang, pumapalibot sa halimaw, kinakamot ito ng kanilang matutulis na kaliskis, ginagambala ito, lumilikha ng mga pagkakataon para sa atin. Ginagawa ng lahat ang kanilang bahagi, perpektong sabay, sumusunod sa plano ng hakbang-hakbang. Si Caleb ay minamaniobra ang yate gamit ang agos, ginagabayan ang halimaw patungo sa target zone. Lahat ay naaayon sa plano. Nasa posisyon na ang lahat, gaya ng pinlano natin. Tingin sa tubig. Tulad ng inaasahan, lumutang ang malaking halimaw para huminga. Ang malaking ulo nito ay umangat mula sa tubig. Ang malambot na balat sa paligid ng mga mata nito ay kitang-kita. Agad na nag-utos si Marcus na magpaputok, at ang mga autokanyon at baril ay nagpaputok. Isang agos ng apoy ang humahampas sa mahinang bahagi ng halimaw. Dumaloy ang maitim na berdeng dugo mula sa sugat. Pinapula ang dagat. Nabaliw ang halimaw. Naglabas ito ng atungal na pumunit sa langit. Pinapalo ang mga galamay nito. Bigla itong sumugod sa yate. Sinusubukan nitong sirain ang yate para maghiganti. Sinunggaban ko ang pagkakataong iyon. Itinutok ko ang rocket launcher. Nakatutok sa mga sugat sa paligid ng mga mata nito. At walang pag-aatubili, pinindot ko ang gatilyo. Tumama ang rocket. Biglang nawala ang atungal ng halimaw. Nanginginig ng marahas ang katawan nito. Dahan-dahang nawawala ang lakas nito at lumulubog. Noong akala nating tapos na ang panganib at malapit na tayong magpahinga, biglang naglunsad ang halimaw ng desperadong kontra-atake. Pinagsama-sama ang lahat ng lakas. Naglabas ito ng isang malaking galamay. Mahigpit itong pumulupot sa katawan ng yate. Sinusubukang ibaliktad ang yate. Biglang sumway ang yate. Mas marahas kaysa dati. Ang ilang mga nakaligtas ay nadulas at nahulog. Lumalala ang sira sa kabina. Pumasok ang tubig dagat at muling naging kritikal ang sitwasyon. Lumubog ang aking puso. Sumigaw ako para manatiling kalmado ang lahat at patuloy na sundin ang plano. Alam nating lahat na ito ang huling hinga ng halimaw. Kung makakalaya tayo, magiging ligtas na tayo magpakailanman. Ibinigay ng lahat ang kanilang makakaya. Inilaan ang sarili sa labanang ito na buhay o kamatayan. Harap sa huling kontra-atake ng halimaw,
hindi kami nagpanik kahit konti. Bawat isa ay ginawa ang parte nila, ibinigay lahat. Inutusan ko si Caleb na paandarin ang pangunahing makina ng yate, buong lakas. Sinusubukang kumawala sa mga galamay, umugong ang makina. Sumulong ang yate, katumbas ng lakas ng halimaw. Pinangunahan ni Marcus ang mga bantay, kinuha ang lahat ng pampasabog, sinindihan, at inihagis sa mga galamay sa palibot ng katawan ng barko. Sumabog ang mga pampasabog, at ang shock ay nagpaluwag ng kaunti sa hawak ng halimaw. Bumulwak ang maitim na berdeng dugo. Pinangunahan ni tatay ang mga nakaligtas. Pinalalakas ang mga fixtures ng kabina. Hinarangan ang mga butas gamit ang mga tabla, upang hindi pumasok ang tubig dagat. Inalagaan niya ang mga nasaktan. Pinanatiling ligtas ang lahat. Nag-ulol ang mga may kaliskis na nilalang. Inatake ang mga sugat at galamay ng halimaw. Hinahampas ito gamit ang kanilang matatalim na kaliskis. Pinalala ang mga pinsala nito, inubos ang lakas. Pinagmasdan kong mabuti ang galaw ng halimaw, at sa sandaling may nakita akong galamay na lumuwag. Sinabi ko kay Caleb na pabilisin ang makina, at kumawala. Pagkatapos ng isang nakakabagbag damdaming laban, sa wakas ay binitawan ng mga galamay ng halimaw ang yate. Sumuko ang katawan nito, at dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ng dagat, walang buhay, lumubog sa ilalim. Pinanood namin ang lugar kung saan ito nawala, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Pagod na pagod, bumagsak kami sa kubyerta, battered pero buhay. Ang yate ay sira-sira, at nawalan kami ng ilang supplies. Buti na lang, walang nasaktan. Sa kabuuan, nakaligtas kami. Nang malutas ang krisis, hindi kami nagpahinga. Dumiretso kami sa pagkumpuni ng yate. Pinangunahan ni Caleb ang mga mekaniko at bihasang nakaligtas upang maingat na suriin ang pinsala ng yate. Ayusin ang nasirang kabina, palitan ang nasirang kagamitan sa depensa, at muling maglatag ng mga minahan sa ilalim ng dagat at pangunang babala. Kasabay nito, inayos namin ang makina at kagamitan sa nabigasyon upang matiyak na makakalayag ng maayos ang yate. Si tatay at ang iba ay naglinis ng mansa, dugo, at debris sa kubyerta, nag-imbentaryo ng mga supply, at tinuos ang pagkonsumo ng bala, gamot, at pagkain. Nag-restock kami ng mga kulang na supply, pinatuyo ang mga bagay na nabasa ng tubig dagat, upang mabawasan ang pagkalugi. Si Marcus ang nanguna sa pagpapatrol, pumalutang sa paligid ng yate sakay ng maliit na bangka. Sinusuri kung may senyales ng iba pang mutant na nilalang. Matapos tiyakin na ligtas ang karagatan, bumalik sila ng gumaan ang loob. Nanatili ako sa kabina, pinapakalma ang mga takot na nakaligtas, lalo na ang mga matatanda at bata. Tiyaga silang pinapanatag. Sinabi ko sa lahat na tapos na ang krisis, upang mapanatag ang kanilang loob. Kasabay nito, ginamot ko ang mga sugat ng mga nasaktang nakaligtas at sinuri ang kanilang paggaling. Tiniyak kong lahat ay nakatanggap ng tamang pangangalaga. Ang mga may kaliskis na nilalang ay lumangway sa paligid ng yate. Tahimik kaming binabantayan, parang nag-aalala na baka muling makaranas ng panganib. Matapos ang ilang araw na walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay naibalik ang dating ayos ng yate. At pagkatapos ng pagkumpuni at pag-upgrade na ito, mas malakas pa ang kakayahan ng depensa ng yate kaysa dati. Sa krisis na ito, nagtulungan ang mga nakaligtas, nagtutulungan, at walang sumuko. Lumalim ang kanilang tiwala at pagkakaintindihan. Naging mas nagkakaisa ang grupo. Ang pagkakaisang ito ay nagbibigay sa amin ng higit na kumpiyansa na harapin ang hindi kilalang panganib ng apokalipsis. Pagkatapos ayusin ang yate, pinamunuan ko ang grupo upang maglayag patungo sa karagatan na puno ng mga supply. Mula sa aking nakaraang buhay, naaalala ko na may ilang isla malapit sa mga karagatan na ito. Ang mga isla ay may ligaw na berry, ligaw na gulay, at sariwang tubig. Dagdag pa, ang karagatan sa paligid ay puno ng isda. Maaari rin tayong makatagpo ng mga inabando ng sasakyang dagat at kumuha ng mas maraming supply. Mag-iipon tayo dito para palakasin ang sistema ng kaligtasan sa dagat natin. Pagdating namin, naghiwa-hiwalay ang lahat. Nagsimula kaming manggolekta ng mga supply. Si Caleb ang namuno sa isang grupo ng mga nakaligtas. Sumakay ng maliit na bangka patungo sa kalapit na isla upang maghanap ng ligaw na berry, ligaw na gulay, at sariwang tubig. Ang grupo ni Caleb ay nag-espiya rin sa isla para sa iba pang yaman at panganib. Si Marcus ang namuno sa patrol para bantayan ang karagatan, nagbabantay laban sa atake ng mga zombie at mutant, at pinananatiling ligtas ang grupo ng supply. Si tatay at ako ang namuno sa iba pang nakaligtas upang mangisda sa dagat, gamit ang mga lambat at kagamitan sa pangingisda. Nakakolekta kami ng maraming yamang dagat para sa aming reserbang pagkain. Habang nangingisda kami, may isang inabando ng barkong pangkargamento sa malayo ang nakatawag ng aming pansin. Kumuha kami ng maliit na bangka at sumakay agad dito. Ang nakita namin sa loob ay ikinagulat namin. Ang barkong pangkargamento ay may maraming pang-araw-araw na pangangailangan, kasangkapan, at damit, pati na rin ang maraming dilatang pagkain na hindi pa expired. Mabilis naming pinakuha ang lahat upang ilipat ang lahat ng supply mula sa barko patungo sa yate, para mapuno muli ang aming reserba. Samantala, nakakita kami ng mga kahon ng buto ng gulay sa bodega, mga karaniwan gaya ng repolyo, labanos, at gulay. Ang mga butong iyon ay nagbigay ng ideya. Nagpasya akong magtayo ng greenhouse sa kubyerta
upang magtanim ng gulay at maging sapat sa sarili. Binabawasan ang aming pag-asa sa nakaimbak na supply at yamang dagat at ginagawang mas matatag ang aming buhay sa dagat. Mabilis na nasunog ang greenhouse sa itaas na kubyerta ng yate. Naglinis kami ng lugar sa itaas na kubyerta, nagtayo ng simpleng tolda ng greenhouse, naglatag ng lupa sa paso, at maingat na itinanim ang mga buto ng gulay na naipon namin. Araw-araw, ilan sa amin ang nag-aalaga sa mga buto. Nagdidilig, nagpapataba, nag-aayos ng temperatura at halumigmig sa greenhouse. Inalagaan namin ang mga mahahalagang senyales ng buhay. Hindi nagtagal, sumibol ang mga buto ng gulay. Maliit na luntiang usbong ang sumilip sa lupa. Ang pagkakita sa mga masiglang punlang ito ay nagbigay ng pag-asa sa puso ng lahat. Hindi lang ito ilang gulay. Ito ay simbolo ng ating matatag na pag-survive sa apokalipsis. Isang pangako ng bukas. Pinamunuan ko ang grupo para i-upgrade ang sistema ng kaligtasan sa dagat. Ang greenhouse ay nagbigay sa amin ng gulay. Ang desalinator ng tubig ay patuloy na nagbibigay ng sariwang tubig. Ang malakas na sistema ng depensa ay nagtataboy ng mga banta. At ang mga patrol ay nagbabantay araw-araw. Lahat ay may trabaho, may nagtatanim, may nangingisda, may nagkukumpuni ng kagamitan, at may nag-aalaga sa may sakit. Lahat tayo nagtutulungan para sa malaking pamilyang ito. Nagtulungan tayo, maayos at matatag. Magkatabi kaming nakatayo ni Caleb sa kubyerta, nakatingin sa tahimik na dagat, pinapanood ang lahat na abala, ngunit payapa, ramdam ang kaligtasan. Si Tatay at si Marcus ay nakaupo sa ilalim ng awning, umiinom ng tsaa, nagkukwentuhan, may mga relax ng ngiti na hindi namin nakita ng matagal. Ang mga nilalang na may baluti ay lumalangoy sa paligid ng yate, namumuhay kasama namin ng payapa, at naging malalapit naming kaibigan. Hindi pa tapos ang apokalipsis, at maaaring dumating ang panganib anumang oras, ngunit may lakas kami na protektahan ang isa't isa, at isang ligtas na tahanan.